Ang doktor na si Richard ay kasalukuyang magkahawak kamay kasama ang kanyang babaeng kasamahan, samantalang ang kanyang asawang si Maricar ay nangangailangan ng agarang liver transplant upang mailigtas ang kanyang buhay. Siya rin ang may atay na tugma para sa operasyon, ngunit nag-atubili siyang mag-donate. Mas malala pa rito ang naging ugali ng kanyang biyenang si Margaret. Sinabi nito kay Maricar na hindi pa naman siya nasa bingit ng kamatayan at mas mabuting maghintay na lamang siya hanggang may isang brain-dead donor na maging available. 20 taon na ang nakalipas ng isuko ni Maricar ang kanyang magandang karera bilang doktor alang-alang sa kanyang pamilya at mga anak. Ngunit ang lahat ng kanyang sakripisyo ay hindi kailanman pinahalagahan ng mga tao sa kanyang tahanan. Araw-araw siyang abala sa mga utos ng kanyang biyenan at walang ginawa kundi mag-asikaso ng kusina at ng buong bahay. Sa loob ng 20 taon, unti-unti niyang nawala ang sigla sa buhay. Matagal na rin siyang hindi binibigyan ng atensyon ng kanyang asawa dahil naniniwala itong kumupas na ang kanyang kagandahan. Isang araw, habang tinutulungan niyang mag-empake si Richard para sa business trip nito, sinubukan niyang maging malapit sa asawa upang muling mapalalim ang kanilang relasyon. Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Richard. Upang hindi mag-isip ng labis, ibinuhos na lamang ni Maricar ang sarili sa gawaing bahay hanggang hating gabi. Kinabukasan, pumunta siya sa isang shopping mall upang bumili ng salamin para sa kanyang asawa. Ngunit bigla siyang nanghina at nawalan ng malay. Pagkagising niya, sinabi ng doktor na mayroon siyang acute hepatitis at kailangan niyang agad na tawagan ang kanyang legal guardian. Agad niyang tinawagan si Richard. Ngunit sa mga sandaling iyon, masaya itong namimili ng salamin kasama ang kanyang babaeng kasamahan. Nang makita nitong tumatawag ang asawa, inis itong nagtanong kung ano ang kailangan nito. Ipinaliwanag ni Maricar ang kanyang kalagayan at sinabi niyang kailangan niyang pumunta agad sa ospital. Ngunit iritadong sumagot si Richard at tinanong kung ganoon na ba kalala ang sitwasyon para iwan niya ang mahalagang meeting. Pagkarinig nito, agad na ibinaba ni Maricar ang tawag. Matapos ang mga pagsusuri, lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Wala na siyang ibang magawa kundi tawagan ang kanyang biyenang si Margaret. Nasa salon ito ng mga oras na iyon at agad na nagtanong kung kritikal na ba ang kanyang kalagayan. Ang ibig sabihin nito ay kung hindi pa naman delikado ang sitwasyon, abala pa siya sa pagpapaganda. Sanay na si Maricar sa ganoong pagtrato ng kanyang biyenan. Dahil wala na siyang ibang malapitan, tinawagan niya ang kanyang ina na si Emmy. Si Emmy lamang ang tunay na nag-aalala para sa kanya, samantalang ang kanyang walang pakialam na asawang si Richard ay masayang kasama pa rin ang kanyang kabit na si Olivia. Makalipas ang 3 araw, lalo pang lumubha ang kondisyon ni Maricar. Nagtipon ang buong pamilya sa ospital. Noon lamang niya naranasan na tila nag-aalala ang lahat para sa kanya. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang tanging paraan upang mabuhay siya ay ang sumailalim sa liver transplant. Hindi maaaring maging donor ang kanilang anak na si Jeffrey dahil hindi tugma ang kanyang atay. Hindi rin maaaring maging donor ang kanilang anak na si Emma dahil menor de edad pa ito. Masyado na ring matanda sina Emmy at Margaret. Ang pinakaangkop na donor ay si Richard. Ngunit nang marinig iyon ni Margaret, agad siyang tumutol. Hindi niya matanggap na operahan ang kanyang malusog na anak. Nag-aalala siyang baka may mangyaring masama sa operasyon. Sinabihan niya ang mga doktor na huwag hikayatin ang kanyang anak na mag-donate ng atay. Hindi niya ito papayagan. Sumang-ayon man si Richard o hindi niya kailanman pahihintulutan ang operasyon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Maricar at sinabing hindi pa naman ito nasa bingit ng kamatayan kaya maghintay na lamang ito ng isang brain-dead donor. Pagkasabi nito, nagpanggap siyang nahihilo upang tapusin ang usapan. Galit na pumasok si Emmy sa lounge upang kumprontahin si Margaret. Ngunit lalo lamang siyang sinaktan nito sa pamamagitan ng muling pagbukas sa lumang sugat ng kanilang pamilya. Sinisi siya ni Margaret dahil hindi raw nito nabantayang mabuti ang apo nitong si Jeffrey noong bata pa ito at naaksidente. Kung hindi raw nangyari iyon, hindi sana napilitang tumigil sa pagtatrabaho si Maricar. Narinig ni Emmy ang masasakit na salitang iyon at pilit na pinigilan ang kanyang emosyon bago lumabas ng silid. Nasa labas si Maricar at narinig niya ang lahat. Gusto na sana niyang pumasok upang ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit pinigilan siya nito. Mas malubha pa nga ang naging pinsala ni Emmy kaysa kay Jeffrey noong aksidente at hanggang ngayon ay may iniinda pa rin itong epekto. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang isisi ng kanyang biyenan ang lahat sa kanyang ina. Sinabi ni Emmy na wala siyang pakialam sa iniisip ng kanilang mga kamag-anak, ngunit pakiramdam niya ay napakawalang puso na ng kanyang manugang na si Richard. Kahit pamilya sila, hindi maaaring siya lamang ang magdesisyon sa napakahalagang bagay na yon. Napakalawak ng pangunawa ni Maricar, kaya tinanggap pa rin niya ang naging ugali ng kanyang asawa. Ang tanging tunay na nagmamahal sa kanya ay ang kanyang ina, na handang lumuhod kung kinakailangan upang mailigtas lamang ang buhay ng kanyang anak. Pag-alis sa ospital, dinala ni Emmy ang lahat ng kanyang ipon upang makiusap sa kanyang pamangkin na mag-donate ng atay para kay Maricar. Ngunit may sarili na rin itong asawa at anak na umaasa rito, kaya hindi nito kayang gawin ang hinihiling. Samantala, lalo pang lumala ang kondisyon ni Maricar hanggang sa isinugod siya sa emergency room. Patuloy pa ring nag-aalinlangan si Richard. Dahil sa pagmamakaawa at pag-iyak ng kanilang anak na si Emma, napilitan siyang lumuhod sa harap ng kanyang ina upang hilinging payagan siyang mag-donate ng atay para mailigtas ang kanyang asawa. Sinumbatan siya ni Margaret at ipinaalala na noon pa man ay tutol na siya sa pagpapakasal nito kay Maricar, ngunit hindi siya pinakinggan. Sinabi rin niyang napakahusay ng kanyang anak, ngunit ipinagpalit nito ang isang mabuting babae tulad ni Olivia. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, ipinakita ni Richard na mayroon pa rin siyang natitirang konsensya at nagpa siyang iligtas ang ina ng kanyang mga anak.
Kinabukasan, sinabi niya ang kanyang desisyon kay Olivia at humingi rito ng tawad. Matapos niyang ihanda ang kanyang sarili, nagtungo siya sa ospital. Ngunit ng oras na upang pirmahan ang consent form, nanginig ang kanyang kamay at muli siyang nag-atubili. Hindi nagtagal, sumailalim sa operasyon si Maricar at nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit pagmulat niya ng kanyang mga mata at makita ang kanyang asawa, naalala niya ang lahat ng nangyari bago ang operasyon. Agad niyang nasabi ang isang salitang matagal na niyang kinikimkim. Hayop ka. Nagsimula ang lahat sa liver transplant. Noong una, labis siyang naantig nang isipin niyang pumayag si Richard na mag-donate ng atay para sa kanya. Ngunit bago ang operasyon, aksidente niyang nakita ang asawa at biyenan na tumatangging iligtas ang kanyang buhay. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa pamilyang pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang sakripisyo. Sa kabutihang palad, may isang brain-dead donor na namatay sa tamang oras kaya naisalba ang kanyang buhay. Pagkagising niya, iyon ang unang salitang ibinigay niya sa kanyang asawa. Ano man ang nangyari, nakaligtas pa rin si Maricar. Pagkatapos niyang ma-discharge sa ospital, umuwi siya sa bahay. Napansin niyang naikabit na ang kabinet kahit hindi pa ito nalilinis at masigla pa siyang sinalubong ng kanyang biyenan. Doon niya napagtanto na tila hindi kayang umikot ang bahay nang wala siya. Hindi pa man siya lubusang gumagaling ay muli na siyang inaasahang maglingkod sa kanyang biyenan at sa kanyang pamilya. Kahit ibinibigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya, patuloy pa rin siyang pinahihirapan. Matapos niyang tulungang kunin ni Emma ang face mask nito at pagbaba niya, nakita niyang masayang nagkukwentuhan ang buong pamilya. Doon niya napagtanto kung gaano siya nag-iisa sa sarili niyang tahanan. Ang perpektong pamilyang buong puso niyang binuo ay tila wala man lamang puwang para sa kanya. Hindi na pumayag si Maricar na ipagpatuloy ang ganoong klaseng buhay. Nang pumunta siya sa shopping mall upang kunin ang bag ng kanyang biyenan, muli niyang ibinalik ang dati niyang sarili. Kung ano ang magustuhan niya, agad niya itong binibili gamit ang credit card nang hindi man lang tinitingnan ang presyo. Samantala, sunod-sunod na natanggap ni Richard ang mga notification ng bayarin sa shopping mall. Nagulat siya at agad na tinawagan ang kanyang asawa upang tanungin kung nawala ba ang kanyang credit card. Kalmadong sinabi ni Maricar na siya mismo ang gumagamit ng card bago niya ibinaba ang tawag na ikinagulat at ikinainis ni Richard. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Hindi na inintindi ni Maricar ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Habang kinukuha ang bag ng kanyang biyenan, bumili rin siya ng isang mamahaling designer bag para sa kanyang sarili. Dahil sa napakalaking halaga ng kanyang ginastos, muling tumawag si Richard upang kumprontahin siya. Hindi siya makapaniwala at galit na tinanong kung nababaliw na ba si Maricar dahil ang halagang ginastos nito sa loob lamang ng isang araw ay sapat na upang makabili ng isang sasakyan. Ipinaliwanag ni Maricar na sa loob ng 20 taon ay hindi pa siya kailanman gumastos ng ganoon kalaki. Sawang-sawa na rin siyang gumamit ng mga lumang bag at damit na hindi na kailangan ng kanyang biyenan at ipinapasa lamang sa kanya. Sinabi naman ni Richard na wala namang nagbabawal sa kanyang bumili ng mga gusto niya. Napagtanto ni Maricar na tama ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang lakasan ang loob at maranasan ang kasiyahang dulot ng paggastos ng pera. Pagkatapos ay malamig niyang ibinaba ang tawag. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maricar. Tahimik siyang lumapit sa higaan ng kanyang asawa at pinagmasdan itong mahimbing na natutulog. Habang iniisip kung gaano ito kaaya-ayang tingnan, bigla niya itong sinampal. Dahil sa hindi makatuwirang paliwanag ng kanyang asawa, walang nagawa si Richard kundi manahimik. Kinabukasan, nagpasya si Maricar na mula noon ay mamumuhay na siya para sa kanyang sarili. Hindi lamang siya tumangging gawin ang mga gawaing bahay, kundi gumawa rin siya ng isang matapang na desisyon. Hiniling niyang ilagay rin ang kanyang pangalan sa titulo ng bahay kasama ng pangalan ng kanyang asawa. Ngunit dahil sanay si Richard na magtago sa likod ng kanyang ina, hindi niya kayang sumang-ayon sa kahilingang iyon. Sa huli, kinailangan pa niyang tawagin ang kanyang ina upang harapin at pigilan si Maricar. Hindi naman nais ni Maricar na patuloy na umasa sa pamilya ng kanyang asawa. Sa suporta ng dati niyang kasamahan, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon para sa kanyang buhay. Nagpasya siyang bumalik sa ospital upang muling magsanay bilang doktor. Noong maaksidente si Jeffrey, kinailangan niyang talikuran ang kanyang trabaho. Ngunit nitong mga nakaraang araw, lagi niyang naiisip kung gaano kalaking panghihinayang ang naging desisyon niyang iyon. Nais niyang magsimulang muli. Nang marinig iyon ni Richard, natawa lamang siya at inakalang katawa-tawa ang plano ng kanyang asawa. Hindi pinansin ni Maricar ang mapanghamak na pagtawa nito. Nagpasya siyang gamitin ang susunod na 100 araw upang balikan ang dati niyang kaalaman, matuto ng mga bagong impormasyon, at pag-aralan ang mga pamamaraan sa paglutas ng mahihirap na problema. Dahil sa kanyang pagsisikap at pagtitiyaga, nakakuha siya ng 49 na puntos mula sa pinakamataas na iskor na 50 sa pagsusulit. Dahil dito, naging isa siya sa mga aplikanteng mataas ang inaasahan ng ospital. Gayunpaman, ang kanyang edad ang naging pinakamalaking hadlang sa kanyang pagbabalik sa propesyon. Mayroon pang isang mas komplikadong problemang hindi niya nalalaman. Nagtatrabaho rin sa ospital ang kabit ng kanyang asawa na si Olivia. Nang malaman ni Olivia na nag-apply si Maricar sa ospital, agad niyang tinawagan si Richard. Natakot si Richard na mabubunyag ang kanyang pakikipagrelasyon. Sa loob ng 10 taon ay hindi niya nilalapitan ang kanyang asawa dahil sa relasyon niya kay Olivia. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pigilan si Maricar na makarating sa interview. Ngunit huli na ang lahat dahil matagumpay nang nakapasok si Maricar sa silid ng mga tagapanayam. Alam ng mga tagapanayam na kamakailan lamang siyang sumailalim sa operasyon at umiinom pa rin ng mga immunosuppressant. Tinanong nila kung ano ang gagawin niya kapag nahawahan siya ng sakit sa loob ng ospital.
Ipinaalala nila na walang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Bilang isang taong may pangunahing kaalaman sa medisina, dapat ay alam niya yon. Bukod pa roon, hindi na rin siya bata. Sa katunayan, masasabing may edad na siya at iyon ang pinakamalaking problema sa kanyang aplikasyon. Dahil dito, hindi siya nakapasa sa interview. Nakahinga ng maluwag si Richard nang malaman ang resulta. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaginhawahan. Nang akala niyang nalutas na ang problema, biglang lumitaw si Maricar sa ospital. Nakatayo pa siya mismo sa harap ng kabit ng kanyang asawa na naging simula ng mga komplikado ngunit nakatatawang pangyayari. Sinimulan ni Maricar ang kanyang paglalakbay pabalik sa pagiging doktor. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang edad, una siyang tinanggihan sa interview. Tuwang-tuwa si Richard nang malaman ang balita, ngunit nagpanggap siyang walang alam. Pag-uwi niya, kunwari ay inaliw niya ang kanyang asawa at sinabing labis itong napagod nitong mga nakaraang araw. Iminungkahi niyang magbakasyon na lamang si Maricar upang makapagpahinga at malinawan ang isip. Dinala pa nito ang kanyang bagahe sa paliparan upang bumiyahe kasama ang matalik niyang kaibigan. Hindi maintindihan ni Maricar kung bakit kailangan niyang magpanggap na masaya at magbakasyon sa ganoong sitwasyon. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na kapag nagkakaroon ng problema ang buhay, tama lamang na lumabas at maghanap ng bagong direksyon. Maaari niyang gamitin ang paglalakbay upang makahanap ng pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit mariing sinabi ni Maricar na ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay ang muling pagiging doktor at ang pagsisimula ng panibagong buhay, hindi ang paglalakbay. Nawalan ng masabi ang kanyang kaibigan at nagreklamo kung hindi ba sila maaaring magsaya man lamang sa kanilang bakasyon. Malungkot namang naitanong ni Maricar kung bawal na bang mangarap ang isang taong may edad na. Habang nawawalan siya ng pag-asa, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Lumalabas na ang isa sa mga naunang natanggap na aplikante ay iniwan ng kasintahan. Dahil sa matinding kalungkutan, nagpa siya itong pumasok sa militar. Dahil dito, napunta kay Maricar ang bakanteng posisyon. Labis siyang natuwa at naramdaman niyang dumating na ang pagbabagong hinihintay niya sa kanyang buhay. Sa unang araw niya sa trabaho, madalas siyang napagkakamalang propesor dahil sa kanyang edad. Gayunpaman, dahil masigasig siyang matuto, mabilis niyang nakasundo at nakasabay ang kanyang mga kasamahan. Siyempre, hindi may iwasan ang agwat ng kanilang henerasyon dahil halos kasing edad ng kanyang mga anak ang mga batang doktor na kasama niya. Nang unti-unti na siyang nagiging malapit sa mga batang kasamahan, biglang lumitaw si Olivia. Labis itong nagulat nang makita si Maricar. Agad na ipinaliwanag ng doktor na kasama niya na sa loob ng 2 araw na nakalib si Olivia, naging first-year medical resident na ng ospital si Maricar. Galit na galit si Olivia. Agad niyang ipinatawag si Richard at pinagalitan ito ng husto. Kadarating pa lamang niya sa ospital ng umagang iyon nang makita niya kaagad si Maricar sa harap niya. Sa tindi ng kanyang pagkagulat, halos mawalan siya ng malay. Mapagpakumbabang humingi ng tawad si Richard kay Olivia, ngunit patuloy pa rin itong nagalit. Hindi nito matanggap na inaakala ni Richard na malulutas ang lahat sa simpleng paghingi ng tawad. Tinanong niya kung mayroon pa bang otoridad si Richard sa sarili nitong tahanan at kung talagang wala nang pakialam si Maricar sa sinasabi nito. Wala ring magawa si Richard sa sitwasyon. Galit na iginiit ni Olivia na kailangan nitong humanap ng paraan upang malutas ang problema. Kapag hindi nito ginawa iyon, hindi na nito dapat sisihin si Olivia sa anumang gagawin nito. Habang labis nang nababahala si Richard, isang mas malaking problema ang dumating. Mabilis siyang nagtungo sa opisina ng mga doktor. Pagpasok niya, agad niyang sinabi na narinig niyang napakahusay ng bagong doktor kaya personal niya itong pinuntahan upang batiin. Magsasalita na sana ang doktor upang bumati, ngunit inunahan siya ni Richard at nagpanggap na ngayon lamang sila nagkita. Sinabi rin nitong ikinagagalak niyang makilala ang bagong doktor. Agad na naunawaan ng doktor ang nais niyang mangyari at nakisabay sa pagpapanggap. Nang makaalis na ang nakatataas na doktor, seryosong ipinaliwanag ni Richard kung bakit hindi siya pumayag noong una na mag-donate ng atay para sa kanyang asawa. Matapos ang mahaba at mapagkunwaring paliwanag, hiniling niya sa bagong doktor na huwag ibunyag ang relasyon nila ni Maricar bilang mag-asawa. Ipinaliwanag niyang dahil sa kalagayan ng kanyang asawa, madali itong maaaring ayawan ng mga kasamahan. Kapag nalaman nilang dati lamang itong may bahay, maaaring hindi maging komportable ang mga doktor na nagtatrabaho sa tabi nito. Napakasama at kahiyahiyan ng mga dahilan ni Richard. Nauunawaan ni Jacob ang tunay na intensyon nito, ngunit agad pa rin siyang tumango at pumayag sa kahilingan. Matapos niyang harapin si Richard, nagkaroon na rin si Jacob ng panahon upang makilala ang iba pang mga doktor. Naghanap siya sa iba't ibang bahagi ng ospital upang makita si Maricar. Ngunit dahil napakaabala ng kanilang trabaho, hindi nila namalayang nagkasalisi lamang sila. Samantala, pinuntahan ni Olivia ang propesor at hiniling na ilipat si Maricar sa ibang departamento. Nagkataong may isang doktor na magma-maternity leave. Agad nakaisip ng paraan si Olivia at iminungkahi niyang si Maricar ang pumalit sa posisyon nito. Hiniling ng propesor kay Olivia na siya ang magsabi nito kay Maricar. Hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. 3 miyembro ng isang pamilya ang magtatrabaho sa parehong lugar, ngunit nakatayo lamang silang 3 roon at hindi magawang kilalanin ang isa't isa bilang pamilya. Sinumbatan ni Richard ang kanyang asawa at tinanong kung bakit kailangan nitong magtrabaho sa ospital na yon. Maaari naman daw itong magpatuloy sa pag-aalaga sa kanilang pamilya. Kailangan lamang nitong baguhin ang pag-iisip upang makapagsimula ng panibagong buhay. Sinagot siya ni Maricar gamit ang isang pilosopiyang sinabi ng isang kilalang tao. Ang paulit-ulit na paggawa ng parehong bagay araw-araw habang umaasang magkakaroon ng ibang resulta ay isang palatandaan ng pagkabaliw.
Tila ipinahihiwatig niyang nawawalan na sa katinuan si Richard dahil nakapagsasalita ito ng ganoon. Hindi niya matanggap na iyon ang mga salitang nagmumula sa isang asawa. Para sa kanyang pangarap, umaasa siyang hindi na muling sasabihin ni Richard ang mga ganoong salita. Pagkatapos ay galit siyang umalis at iniwan ang kanyang asawang nakatayo roon ng walang magawa. Nang mailipat siya sa Internal Medicine Department, nagawa pa rin ni Maricar na alagaan ang kanyang mga anak. Nakuha rin niya ang suporta ni Jacob. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema, hiniling niya kay Jacob na tulungan siyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bigla siyang tinanong ni Jacob kung kailan siya makikipagdiborsyo, dahilan upang magulat si Maricar. Lumalabas na inakala ni Jacob na makikipaghiwalay siya sa kanyang nakadidismayang asawa. Naisip din niyang napakamarangal na propesyon ang pagiging doktor, kaya nais niyang maging isang doktor na may mataas na pagpapahalaga sa etika. Tinanong ni Maricar ang kanyang asawa kung bakit napakatindi ng pagtutol nito. Nais niyang malaman kung mayroon ba itong ibang dahilan. Dahil may itinatagong kasalanan, agad na kinabahan si Richard. Wala siyang ibang nagawa kundi sabihin na kapag iyon talaga ang ninanais ng kanyang asawa, maaari nitong ipagpatuloy ang trabaho at hindi na niya ito pipigilan. Hindi makapaniwala si Maricar sa kanyang narinig. Gayunpaman, natuwa siya dahil hindi na ito tumututol sa kanyang desisyon. Kinabukasan, nahuli ng gising si Maricar. Nagmamadali niyang hiniling sa kanyang asawa na isabay siya sa sasakyan, ngunit tumanggi ito. Nahihirapan siyang nakarating sa ospital, ngunit hinarangan pa siya ni Richard at hindi siya pinayagang sumakay sa elevator. Mabuti na lamang at dumating si Jacob upang tulungan siya. Sa loob ng elevator, masayang nag-uusap sina Maricar at Jacob. Bahagyang nakaramdam ng pagkainis si Richard, ngunit hindi siya makapagsalita at nakatingin lamang sa kanilang dalawa. Habang nagtatrabaho, nagtanim ng sama ng loob si Richard. Sinadya niyang pahirapan ang kanyang asawa at inilagay pa ito sa isang napakahirap na sitwasyon. Akala ni Maricar ay sapat na ang mga kamalasang naranasan niya ng araw na iyon. Ngunit hindi niya inaasahang makikita niyang pinapagalitan ng isang tao ang kanyang anak na si Jeffrey. Galit na galit siya at pagkabalik ng taong iyon ay agad niyang nilapitan ang kanyang anak upang aliwin ito tulad ng ginagawa niya sa bahay. Dahil dito, labis na napahiya si Jeffrey. Muntik nang mabunyag ang tunay na relasyon nilang mag-ina. Galit na bumulong si Maricar at inisip kung magiging matandang dalaga rin ang babaeng iyon balang araw. Samantala, halos mabaliw na sa galit si Olivia. Ang una niyang plano ay ilagay si Maricar sa ilalim ng pamamahala ni Richard upang madali nitong mapaalis ang asawa. Ngunit hindi niya inaasahang magiging ganoon ang resulta. Ipinaliwanag ni Richard na ayaw din niyang manatili si Maricar sa ospital. Kaya sa loob ng susunod na 3 buwan, gagawa siya ng paraan upang si Maricar mismo ang kusang magbitiw sa trabaho. Sa mga sandaling iyon, nagpadala ng mensahe ang pinuno ng departamento. Magkakaroon pala sila ng salusalo ng gabing iyon upang salubungin ang mga bagong doktor. Bagamat ayaw pumunta ni Richard, hindi niya maaaring suwayin ang kanyang nakatataas. Kaya wala siyang nagawa kundi sumunod at pumunta sa isang barbecue restaurant. Samantala, nakikipagkita si Margaret sa ina ni Maricar na si Emmy. Inanyayahan niya ang kanyang balay upang hilinging pigilan nito si Maricar sa pagpapatuloy ng kanyang karera bilang doktor. Ngunit matapos makita ni Emmy ang tunay at kasuklam-suklam na ugali ng pamilya ni Richard, tahasan niyang tinanggihan ang kahilingan ni Margaret. Binalaan din niya itong huwag magsalita o gumawa ng anumang bagay na makahahadlang sa trabaho ng kanyang anak. Mas mabuti raw na manahimik na lamang ito at huwag makialam. Samantala, naroon pa rin si Richard sa salusalo at pilit na pinananatili ang kanyang perpektong imahe sa harap ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa mga sinabi niya, labis na hinangaan ng mga kasamahan ang kanyang asawa. Nang marinig iyon ni Maricar, natawa siya hanggang sa mapaluha. Dahil dito, biglang naging alanganin ang kapaligiran. Agad siyang humingi ng paumanhin. Ngunit nang makita niya ang naguguluhang mukha ng kanyang asawa, hindi niya muling napigilan ang pagtawa. Biglang tinanong ng pinuno ng departamento kung ano ang trabaho ng asawa ni Maricar. Agad na natahimik ang lahat. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Maricar na nakipagkita na sa hari ng kamatayan ang kanyang asawa. Nang marinig iyon ni Richard, bigla niyang naibuga ang iniinom na alak sa mukha ng propesor. Agad ding humingi ng paumanhin ang direktor kay Maricar at sinabing hindi niya dapat itinanong ang ganoong bagay. Umiling si Maricar at sinabing ayos lamang iyon. Ipinaliwanag niyang mahigit 10 taon nang patay ang kanyang asawa at hindi na niya iyon masyadong iniisip. Sinabihan niya ang direktor na huwag nang mag-alala. Nang marinig iyon ni Richard, halos masuka siya sa sobrang galit, ngunit wala siyang magawa. Nang makita ni Jacob at Maricar ang ekspresyon ni Richard, pareho silang napahalakhak. Pagkatapos ng salusalo, balak sanang sumakay ni Maricar sa sasakyan ng kanyang asawa upang sabay silang umuwi. Ngunit tiningnan siya ni Richard na parabang binabalaan siyang huwag subukan iyon. Dahil wala siyang ibang magagawa, sinabi ni Maricar na sasakay na lamang siya ng taxi pauwi. Sa mga sandaling iyon, dumating si Jacob sakay ng motorsiklo at biglang huminto sa harap nila upang magpaalam. Agad na sinamantala ni Maricar ang pagkakataon at hiniling kay Jacob na ihatid siya pauwi. Sumakay siya sa motorsiklo ni Jacob sa harap mismo ng kanyang asawa at anak. Nang makaalis sila, namula sa sobrang galit ang mukha ni Richard. Bumili si Richard ng isang pulseras na nagkakahalaga ng 6 na milyon para sa kanyang kasintahang si Olivia. Kinabukasan, nakita ni Maricar ang resibo ng pulseras. Nang makita niyang umabot sa 6 na milyon ang halaga nito, nag-usisa siya at naghanap ng impormasyon tungkol dito sa internet. Natuklasan niyang isa pala itong limited edition na kwintas na may diamante.
Pag-uwi ni Maricar, tinanong niya ang kanyang asawa kung may binili ba itong mamahaling bagay kamakailan. Nang marinig iyon, agad na nataranta si Richard. Sa gitna ng panganib na mabunyag ang kanyang lihim, mabilis siyang nakaisip ng palusot. Sinisi niya si Maricar dahil tiningnan nito ang mga bagay na hindi naman dapat pakialaman at nasira tuloy ang sorpresa. Sinabi ni Richard na ang pulseras ay regalo niya para sa kaarawan ni Maricar. Plano sana niyang sorpresahin ito, ngunit ngayon ay napagkamalan pa siyang may itinatago. Dahil dito, sinabi niyang labis siyang nasaktan at nadismaya. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Maricar. Sinabi niyang dahil alam na rin naman niya ang tungkol sa regalo, maaari na lamang ibigay ni Richard sa kanya ang pulseras. Ngunit sinabi ni Richard na naiwan niya ang pulseras sa kanyang opisina sa ospital. Kinabukasan, upang panindigan ang kanyang kasinungalingan, pumunta si Richard sa tindahan ng alahas at bumili ng isa pang pulseras na eksaktong kapareho ng nauna. Makalipas ang ilang araw, habang sinusubukan ni Maricar na iligtas ang isang pasyente sa ospital, hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang asawa na magkasamang naglalakad kasama si Olivia. Napansin niyang suot din ni Olivia ang pulseras na eksaktong kapareho ng binili ng kanyang asawa para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, inilapat ng isa pang doktor ang defibrillator sa katawan ng pasyente upang iligtas ito. Ngunit hindi sinasadyang natamaan nito ang kamay ni Maricar na hindi makapag-isip ng maayos dahil sa kanyang nakita. Dahil dito, nakuryente si Maricar at nawala ng malay sa sahig. Nang makita ni Richard ang nangyari sa kanyang asawa, agad siyang sumugod sa emergency room sa harap ng lahat. Hindi na niya inisip ang magiging tingin ng ibang tao. Binuhat niya si Maricar at dinala ito sa silid pahingahan sa harap mismo ni Olivia. Nang maalala ni Olivia kung gaano nag-alala si Richard para kay Maricar, galit niyang inalis ang pulseras na regalo nito at itinapon iyon sa loob ng drawer. Nang magkamalay si Maricar at makita si Olivia, napansin niyang wala na ang pulseras na nakita niyang suot nito bago siya mawalan ng malay. Dahil dito, inakala niyang baka guni-guni lamang ang kanyang nakita. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, inilabas ni Richard ang isang bagong pulseras na eksaktong kapareho ng nauna at ibinigay iyon kay Maricar. Doon lamang napanatag ang kanyang kalooban. Nawala rin ang kanyang pagdududa sa asawa. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakita ni Olivia na suot ni Maricar ang pulseras na eksaktong kapareho ng ibinigay sa kanya ni Richard. Hindi siya makapaniwalang binilhan din ni Richard si Maricar ng parehong pulseras. Mas lalo siyang nagalit nang sumakay siya sa sasakyan kasama ang isang babaeng kasamahan pagkatapos ng trabaho. Ikinuwento ng kanyang kasamahan na pinag-uusapan ng mga tao sa ospital ang tungkol sa pagyakap at pagbuhat ni Richard kay Maricar palabas ng emergency room. Naniniwala ang lahat na hindi pangkaraniwan ang relasyon ni Maricar at Richard. Matapos ihatid ang kanyang kasamahan, agad na nakipagkita si Olivia kay Richard. Pagdating niya, inihagis niya ang pulseras kay Richard at galit na tinanong kung bakit bumili ito ng dalawang magkaparehong pulseras. Nang mapagtanto ni Richard na alam na ni Olivia ang nangyari, agad niyang ipinaliwanag ang tungkol sa resibong nakita ni Maricar. Sinabi niyang upang hindi maghinala ang kanyang asawa, nagsinungaling siya at sinabing regalo niya iyon para sa kaarawan nito. Dahil dito, napilitan siyang bumili ng isa pang kaparehong pulseras para kay Maricar. Ngunit pag-uwi ni Olivia sa kanilang bahay, muli siyang galit na kinompronta ng kanyang anak na si Lily. Hiniling ni Lily sa kanyang ina na humanap na agad ng lalaking mapapangasawa. Ayaw na niyang manatili itong kabit ni Richard at patuloy na mamuhay ng palihim. Matapos marinig iyon, sinubukan ni Olivia na kumbinsihin ang kanyang anak na maghintay pa ng kaunti. Sinabi niyang hindi na magtatagal at silang tatlo ay maaari nang magsama-sama. Ngunit mas malinaw pa kay Lily ang tunay na sitwasyon kaysa sa kanyang ina. Tinanong niya kung sinabi na ba talaga ni Richard na hihiwalayan nito ang asawa upang makasama silang dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit naniniwala pa rin ang kanyang ina sa mga salita ng lalaking iyon gayong kahit siya ay alam na kasinungalingan lamang ang mga iyon. Tinanong din niya kung paano nagagawa ng kanyang ina na maniwala pa rin sa mga kasinungalingang iyon sa kabila ng kanyang edad at karanasan. Samantala, isang matandang lalaki ang nag-donate ng 10 bilyon upang protektahan ang resident doktor na si Maricar at pigilan ang ospital na tanggalin siya sa trabaho. Ang matandang lalaki ay ginagamot sa ospital dahil sa colorectal cancer. Sinabi sa kanya na pagkatapos ng operasyon ay maaaring kailanganin niyang gumamit ng ostomy bag sa buong buhay niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon kaya madalas siyang manggulo sa ospital. Araw-araw ay sawang-sawa na sa kanya ang mga doktor at nurse sa departamento. Tanging si Maricar lamang ang palaging pumupunta sa kanyang silid upang aliwin siya. Matapos siyang magkamalay mula sa operasyon, sinabi niya kay Maricar na hindi na siya pupunta sa Amerika. Ayaw niyang baliwalain ang panibagong pagkakataong mabuhay na ibinigay sa kanya ni Maricar. Labis na natuwa si Maricar para sa kanya. Ngunit nang makita ng matanda ang masayang ngiti ni Maricar, muli siyang nalungkot. Napansin ni Maricar ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, kaya inilabas niya ang regalong nauna na niyang binili para rito. Ipinaliwanag niyang nag-aalala siyang mahirapan ito pagkatapos ng operasyon, kaya binilhan niya ito ng malaking pantalon. Nang makita ng matanda kung gaano kapusong inihanda ni Maricar ang regalo, nagsimula siyang magsisi sa mga pagkakataong pinahirapan niya ito. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na kapag dumating ang pagkakataon, susuklian niya ng maayos ang kabutihan ni Maricar. Makalipas ang ilang araw, hindi maganda ang pakiramdam ng isang babaeng investigador kaya humingi siya ng tulong kay Maricar upang dalhin sa pagsusuri ang isang matandang bilanggo. Naawa si Maricar sa matanda at sinabing maaaring masugatan ang mga kamay nito dahil sa posas. Kaya hiniling niyang alisin muna ng investigador ang mga iyon.
Ngunit habang itinutulak niya ang wheelchair ng matanda patungo sa imaging room, nakita siya ni Olivia at inutusan siyang pumunta sa ibang ospital upang kumuha ng mga dokumento. Habang nagtatalo sina Olivia at Maricar tungkol sa utos na iyon, biglang tumakas ang matandang bilanggo. Nang mapansin ni Maricar ang nangyari, isang bakanteng wheelchair na lamang ang naiwan. Dahil sa insidenteng iyon, napagalitan siya ng direktor. Sa kabutihang palad, matapos tumakas ang matanda, napansin ng isang taxi driver na tila wala ito sa matinong pag-isip. Dahil dito, dinala niya ang matanda sa isang psychiatric hospital. Kalaunan ay naibalik din ang matandang bilanggo. Kahit natagpuan na ito, ipinatawag pa rin ng direktor si Maricar sa kanyang opisina at hiniling na pag-isipan niyang kusang magbitiw sa trabaho. Labis na nasaktan si Maricar sa nangyari. Nagsimula rin siyang pagdudahan kung kaya pa ba niyang magtrabaho sa ospital sa kanyang edad. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina ng kanyang asawa at ikinuwento ang buong pangyayari. Matapos marinig ang nangyari, nagpanggap si Richard na galit at sumang-ayon sa kanyang asawa. Pinayuhan niya itong magbitiw muna at magpahinga sa bahay. Sinabi rin niyang kapag nais nitong bumalik sa trabaho sa hinaharap, gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang matulungan itong makabalik. Napanatag si Maricar sa mga sinabi ng kanyang asawa. Dahil dito, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho. Ngunit hindi niya alam na pagkalabas niya sa opisina, agad na tinawagan ni Richard si Olivia upang sabihin na malapit nang magbitiw si Maricar. Kapag nakaalis na si Maricar sa ospital, maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon tulad ng dati. Pag-alis sa opisina ng kanyang asawa, nagtungo si Maricar sa silid ng matandang pasyenteng may colorectal cancer. Araw na iyon ang paglabas nito sa ospital. Nais sana niyang masayang ihatid ang pasyente, ngunit dahil malapit na rin siyang umalis sa ospital, hindi niya maitago ang lungkot na nararamdaman. Dahil sa pag-uusisa ng matanda, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Matapos marinig iyon, nagpasya ang matanda na protektahan si Maricar upang makapanatili ito sa ospital. Nang araw din iyon, nagpasya siyang mag-donate ng 10 bilyon sa ospital. Ngunit may kondisyon siya. Hindi maaaring tanggalin ng ospital si Maricar. Kapag ginawa nila yon, babawiin niya ang buong donasyon. Dahil dito, napanatili ni Maricar ang kanyang trabaho. Isang araw, labis na nagulat si Maricar nang matuklasan niyang ang batang babaeng doktor na palaging nakakasama niya ay kasintahan pala ng kanyang anak. Ngunit hindi alam ng babae na si Maricar ang kanyang magiging biyenan. Habang nagtatrabaho, madalas nitong inuutusan ang sariling kasintahan at palaging pinapagalitan si Maricar dahil sa maliliit na bagay. Kamakailan lamang ay inutusan nitong kunin ng kasintahan ang kanyang telepono sa dormitoryo. Nagkataong narinig iyon ni Maricar. Inakala niyang pinahihirapan ng babae ang kanyang anak kaya kusa siyang nagpresintang tumulong. Pagpasok ni Maricar sa dormitoryo, nakita niya ang napakaraming damit na nakakalat sa buong silid. Hindi pa siya nakakita ng silid na ganoon karumi kaya agad siyang nagsimulang maglinis. Habang pinupulot niya ang mga damit sa sahig, nakakita siya ng panlalaking underwear. Sa una ay naisip niyang kung kaninong anak man ang nakikipagrelasyon sa babaeng iyon, tiyak na mapapahamak ito. Ngunit maya-maya, nakita niya sa ibabaw ng mesa ang isang relo na eksaktong kapareho ng relo ng kanyang anak. Agad niyang binaligtad ang relo at nakita roon ang nakaukit na pangalan ng kanyang anak na si Jeffrey. Doon niya napagtantong si Jeffrey pala ang kasintahan ng babaeng doktor. Nang balikan niya ang mga nakaraang pangyayari, hindi na siya nagtaka kung bakit palaging nairita ang babae tuwing nababanggit niya si Jeffrey. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak at tinanong kung mayroon ba itong kasintahan. Ngunit mariing itinanggi ni Jeffrey na mayroon siyang nobya. Ang nakaupo sa tapat niya ng mga sandaling iyon ay ang doktor na si Sofia. Magkasama silang kumakain ng hapunan. Pagbalik sa opisina, hindi na nakapaghintay si Maricar at agad niyang tinanong si Sofia kung mayroon ba itong kasintahan. Inamin ni Sofia na mayroon siyang nobyo, ngunit hindi niya sinabi na si Jeffrey iyon. Noong una ay gusto ni Maricar na agad na ibunyag na alam niya ang relasyon ni Sofia at Jeffrey. Ngunit natakot siyang kapag nalaman ng dalawa ang katotohanan, magiging mahirap ang kanilang samahan bilang magkakatrabaho. Habang nag-aalala siya tungkol sa relasyon ng kanyang anak, nakikipagkita naman ng palihim ang kanyang asawa sa kabit nito sa isang hotel. Habang kumakain ng tanghalian sa cafeteria, kusang nilapitan ni Olivia si Jacob. Sinabi niyang anuman ang mangyari ay hindi siya makikipaghiwalay kay Richard. Hinamon niya si Jacob na sabihin kay Maricar ang tungkol sa kanilang relasyon. Wala raw siyang pakialam. Kapag nalaman ni Maricar ang katotohanan, maaari na siyang opisyal na makasama ni Richard. Matapos marinig iyon, agad na sinabi ni Jacob na ibubunyag niya ang lahat. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang plano ni Olivia. Pagkatapos ay mapanghamak siyang umalis. Samantala, habang nagtatrabaho si Maricar, napansin niyang nawawala ang isang batang pasyente. Isang suicide note na lamang ang naiwan sa higaan nito. Matapos basahin ang sulat, agad siyang tumawag sa pulisya at nagsimulang maghanap. Sa huli, natagpuan niya ang pasyente sa bubong ng ospital. Upang aliwin ito, hindi na inisip ni Maricar ang sarili niyang kaligtasan. Kusa siyang umupo sa tabi ng pasyente at kinausap ito. Nang dumating sina Jacob at Richard at makitang nakaupo rin si Maricar sa gilid ng gusali, labis silang nag-alala. Agad silang sininyasan ni Maricar na huwag lumapit. Ngunit sa sumunod na sandali, magkahawak kamay na nahulog mula sa gusali sina Maricar at ang pasyente. Sa sobrang takot, napaluhod sa sahig sina Richard at Jacob. Sa kabutihang palad, nang tumingin sila sa ibaba, nakita nilang parehong bumagsak sina Maricar at ang pasyente sa rescue air cushion. Hindi na inisip ni Richard at Jacob ang kanilang relasyon o ang tingin ng ibang tao. Agad silang nagyakapan sa bubong dahil sa matinding ginhawa.
Samantala, kumakain ng hapunan si Richard kasama sina Olivia at Lily sa isang marangyang restaurant. Lihim na inimbitahan ni Lily ang anak ni Richard na si Emma sa marangyang restaurant kung saan kumakain sina Richard at Olivia. Nang makita ni Richard ang kanyang anak, labis siyang natakot at hindi makapagsalita. Ngunit tumayo si Lily at ibinunyag ang katotohanan. Sinabi niyang pareho nilang ama si Richard at magkapatid sila sa ama. Pagod na rin siyang makita si Emma na patuloy na umaastang inosente at walang kaalam-alam. Dahil dito, hindi na naitago ni Richard ang lihim na 20 taon niyang itinago. Nang malaman ni Emma ang katotohanan, hindi siya nakapagsalita. Tumalikod lamang siya at tumakbo palabas ng restaurant. Agad siyang hinabol ni Richard. Pag-uwi ni Emma, ikinuwento niya sa kanyang lolang si Margaret na may ibang babae at anak ang kanyang ama. Sinisi niya ang kanyang lola dahil hindi nito pinalaking mabuti ang sariling anak. Ginawa niya iyon upang ipagtanggol ang kanyang ina na si Maricar. Sa kauna-unahang pagkakataon, binalaan ni Emma ang kanyang ama na hindi maaaring malaman ni Maricar ang katotohanan. Kapag nalaman nito ng kanyang ina, hindi niya masisiguro kung ano ang magagawa niya dahil sa tindi ng sakit at galit. Pagkatapos siyang balaan ni Emma, ipinatawag ni Margaret si Richard sa kanyang silid at pinaghahampas ito. Dahil sa pamimilit ng kanyang ina, napilitan si Richard na ibunyag ang lihim na 20 taon na niyang itinatago. 20 taon na ang nakalipas, ipinadala siya ng ospital sa ibang bansa upang mag-aral. Doon niya muling nakatagpo ang dati niyang kasintahan at unang pag-ibig na si Olivia. Kalaunan ay nagkaroon sila ng anak. Nang malaman ni Margaret na nagtatrabaho rin si Olivia sa ospital at makakasama pa nito sa parehong departamento ang kanyang manugang, lalo siyang nagalit at inihagis ang unan sa kanyang anak. Hindi niya matanggap na nakapagsilang siya ng isang lalaking walang konsensya. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa nitong kumain ng maayos habang magkasamang nagtatrabaho sa iisang lugar ang kanyang asawa at kabit. Sa halip na akuin ang kasalanan, sinabi ni Richard na si Maricar naman ang kusang nagpa siyang magtrabaho sa ospital. Maayos at tahimik raw ang relasyon nila ni Olivia sa ospital bago dumating si Maricar. Dahil sa pagpasok nito roon, kailangan na nilang maging maingat sa bawat kilos nila. Bagamat galit pa rin si Margaret sa kanyang anak, naisip din niyang hindi maaaring malaman ni Maricar ang katotohanan. Inutusan niya si Richard na ipagpatuloy ang pagtatago sa lihim. Sinabi rin niyang kahit alam na ni Emma ang nangyari, nais lamang nitong protektahan ang kanyang ina at ayaw itong masaktan. Kaya hindi nito ibubunyag ang katotohanan. Ngunit hindi inaasahan ni Richard na kinabukasan, habang pumunta si Jeffrey sa ospital upang maghatid ng mga dokumento para sa kanya, aksidente nitong makikita ang mensaheng ipinadala ni Olivia. Nakasaad sa mensahe ang oras at lugar ng kanilang pagkikita. Pagsapit ng takdang oras, palihim na nagtungo si Jeffrey sa lugar na ipinadala ni Olivia. Doon niya nasaksihan ang dalawa na magkayakap. Dahil dito, si Jeffrey ang naging ikatlong miyembro ng pamilya na nakaalam sa relasyon ng kanyang ama. Upang kumpirmahin kung talagang may relasyon sina Richard at Olivia, direkta niyang tinanong ang kanyang ama sa changing room. Ngunit inakala ni Richard na sinabi na ni Emma ang katotohanan sa kanyang kapatid kaya agad niyang inamin ang lahat. Matapos marinig ang pag-amin, sinabi ni Jeffrey na hindi dapat malaman ng kanilang ina ang nangyari. Mahina pa ang kalusugan ni Maricar at ayaw niyang mabigla ito. Ayaw din niyang tuluyang masira ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Nang makita ni Richard na ganoon din ang paninindigan ng kanyang anak, labis siyang natuwa. Sinubukan pa niyang ipaliwanag na bilang kapwa lalaki, dapat siyang maunawaan ni Jeffrey. Sinabi niyang may mga pagkakataong hindi maiiwasan ng isang lalaki ang tukso. Ngunit hindi itinatago ni Jeffrey ang katotohanan upang protektahan ang kanyang ama. Ginagawa niya yon para sa kanyang ina. Dahil alam na ng halos buong pamilya ang lihim, nagbago ang kanilang pakikitungo sa loob ng bahay. Wala nang nangahas na guluhin o pahirapan si Maricar. Samantala, si Richard, na dating itinuturing na pinuno ng pamilya, ang biglang naging pinakamababang miyembro sa kanilang tahanan. Akala nilang apat na basta mapanatili nila ang lihim ay hindi malalaman ni Maricar ang katotohanan. Ngunit nakita ni Maricar ang mga larawang ipinost ni Olivia sa social media mula sa isang paglalakbay. Nagkataong nasa Paris din si Richard noong mga araw na yon. Nalaman din niya mula sa isang nurse na nakalive si Richard sa parehong panahon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng asawa na pumunta ito sa ibang ospital para sa isang training trip. Dahil dito, biglang nagliwanag sa isip ni Maricar ang buong katotohanan. Naalala niyang ang panahon ding iyon ang petsang bumili si Richard ng mamahaling pulseras. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, pinag-aralan niya ang mga lugar at oras na inilagay ni Olivia sa kanyang mga social media post. Natuklasan niyang tumutugma ang mga lugar at petsang iyon sa sinasabing business trip ni Richard. Sa isa sa mga larawang kuha sa harap ng salamin, nakita pa niya ang mukha ni Richard na aksidenteng naisama sa larawan. Dahil doon, tuluyan niyang nakumpirma ang relasyon ng dalawa. Nang malaman ang katotohanan, lubos na gumuho si Maricar. Nagtago siya sa silid pahingahan at walang tigil na umiyak. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit alam niyang walang malulutas ang pag-iyak. Kaya nagpa siya siyang gumanti. Plano niyang ibunyag ang pagtataksil ni Richard sa harap ng buong pamilya sa kanyang birthday celebration. Sa mismong salusalo, bigla niyang itinulak ang ulo ng kanyang asawa sa birthday cake. Nang makita ni Margaret ang ginawa niya, labis itong kinabahan at hindi makapagsalita. Napatigil din sina Jeffrey at Emma sa sobrang pagkabigla. Samantala, nalito si Richard sa biglaang ginawa ng kanyang asawa. Nagsimulang mag-alala ang buong pamilya kung natuklasan na ba ni Maricar ang katotohanan. Umabot sa sukdulan ang kanilang tensyon.
Ngunit makalipas lamang ang isang sandali, biglang humalakhak si Maricar. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magpakasal, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Nagpasya siyang huwag munang ibunyag ang pagtataksil ni Richard. Sa halip, ipinaliwanag niyang ginaya lamang niya ang karaniwang pagpapahid ng cake sa mukha ng may karawan. Pagkatapos ay tinulungan niyang punasan ang kremang dumikit sa mukha ng kanyang asawa. Nang makita yon, saka lamang nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Pagkatapos ng hapunan, habang pauwi sila, nagpatugtog si Richard ng kantang inaakala niyang paborito ni Maricar noong kolehiyo upang mapasaya ito. Ngunit sinabi ni Maricar na hindi iyon ang kanyang paboritong kanta. Marahil ay paboritong kanta iyon ng dating kasintahan ni Richard. Nagulat si Richard sa kanyang sinabi. Hindi rin makapagsalita ang mga nakaupo sa likuran. Nang makita ang takot sa mukha ng kanyang asawa, mabilis na idinagdag ni Maricar na gusto rin naman niya ang kanta. Sinabi niyang tila marami silang pagkakatulad ng dating kasintahan ng kanyang asawa, mula sa paboritong awitin hanggang sa lalaking minahal nila. Dahil sa kanyang mga salita, halos lumaki ng husto ang mga mata ni Richard sa sobrang kaba. Pag-uwi, kinuha ni Maricar ang kanyang telepono at naghanap sa internet kung paano haharapin ang pagtataksil ng asawa. May ilang nagpayo na alamin muna niya ang kalagayan ng kanilang mga ari-arian. Karamihan naman ay nagsabing kailangan niyang humanap ng abogado para sa maayos na pakikipag-ayos. Kinabukasan, kumonsulta siya sa isang abogado. Tinanong niya kung may mabilis na paraan upang malutas ang kanyang problema. Ngunit sinabi ng abogado na hindi siya dapat magmadali. Pinayuhan siyang maghanap at mangolekta ng mga larawang makapagpapatunay sa pagtataksil ni Richard. Sa pamamagitan ng matibay na ebidensya, mas mapoprotektahan niya ang kanyang karapatan at hindi madaling maitatanggi ng kabilang panig ang kanyang kaso. Gayunpaman, ayaw ni Maricar na ilagay ang sarili sa isang napakahirap at nakakahiya na sitwasyon. Ayaw niyang maging magulo ang lahat at malaman ng buong ospital ang kanilang problema. Dahil sa payo ng abogado, lalo siyang nahirapang magdesisyon. Nang gabing iyon, tinipon ni Maricar ang buong pamilya sa sala. Habang hinihintay siyang dumating, palihim ng pinag-uusapan ng lahat kung ibubunyag na ba niya ang pagtataksil ni Richard. Lahat sila ay natatakot na baka sabihin na niya ang katotohanan. Ngunit hindi niya binanggit si Richard. Sa halip, sinabi niyang lilipat siya ng tirahan upang maging mas maginhawa ang kanyang trabaho. Labis na nagulat ang lahat. Hindi na kayang manirahan ni Maricar sa iisang bahay kasama si Richard. Sinabi niyang titira siya sa staff dormitory ng ospital. Si Margaret ang unang tumutol. Sinabi nitong kapag umalis ang kanyang manugang, sa kanya mapupunta ang lahat ng gawaing bahay. Nahihirapan din siyang humanap ng kasambahay na makatutugon sa kanyang mga pamantayan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sumunod si Maricar sa gusto ng kanyang biyenan. Sinabi niyang maaari itong humanap ng maayos na kasambahay o ibaba ang napakataas nitong pamantayan at kumuha ng isang ordinaryong tagapaglinis. Dahil naghahanda si Emma para sa mga pagsusulit, uwi pa rin siya tuwing weekend. Pagkatapos sabihin yon, inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda ng umalis. Nagkunwari si Richard na nais siyang ihatid sakay ng kotse, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi ni Maricar na naging full-time wife siya sa loob ng 20 taon at ginamit ang pera ng kanyang asawa sa parehong haba ng panahon. Ngunit mula ngayon, ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan dito. Iyon ang unang pagkakataon mula nang magpakasal sila na kusang umalis si Maricar sa bahay. Labis ang kanyang lungkot habang nililisan ang tahanang tinitirhan niya sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, nanatili siyang determinado. Paglipat niya sa dormitoryo ng ospital, nakita siya ni Sofia, ang kasintahan ng kanyang anak. Magkatapat lamang ang kanilang mga silid. Samantala, nang magising si Richard at hindi makita ang kanyang mga damit, kusa siyang nagtungo sa silid ng kanyang asawa upang magtanong. Ngunit pagpasok niya, saka lamang niya napansing wala ng laman ang silid. Doon niya napagtantong hindi niya kailanman pinahalagahan ng maayos si Maricar. Samantala, habang tinitingnan ni Sofia ang telepono ng kanyang kasintahan, bigla siyang nakakita ng larawan ng isang tao. Labis siyang nagulat nang makilalang si Maricar iyon, ang ina pala ng kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, nalaman din ng lahat sa ospital ang tunay na pagkakakilanlan ni Maricar. Sa isang salu-salo ng ospital, nalasing si Richard at hindi sinasadyang ibunyag na mag-asawa sila. Upang mabawasan ang pagkagulat ng lahat, iniabot niya ang mikropono sa kanyang asawa at hinikayat itong magtanghal. Nahihiyang tinanggap ni Maricar ang mikropono. Dahil dito, tuluyang nalaman ng buong ospital ang relasyon nila bilang mag-asawa. Pagkatapos ng inuman, nagpahinga ang lahat sa camping area. Ngunit biglang bumangga sa kampo ang isang truck. Nakasakay roon ang isang buntis na malapit ng mga anak. Nang makita ni Maricar ang sitwasyon, agad niyang inutusan si Jeffrey na maghanap ng doktor na hindi nakainom ng alak. Ginising din niya si Richard. Si Richard lamang ang naroon na may karanasan sa pagpapaanak, bagamat ang huli niyang aktual na karanasan ay 20 taon na ang nakalipas. Sa hudyat ni Maricar, pumwesto si Richard upang tulungan ang babae sa panganganak. Labis ang sakit na nararamdaman ng buntis, ngunit dahil lasing pa si Richard, puro tanong lamang ang kanyang ginagawa at wala siyang maibigay na praktikal na tulong. Hindi na nakatiis si Maricar. Itinulak niya sa tabi si Richard at siya mismo ang pumwesto upang magpaanak. Sa kabutihang palad, naging maayos ang panganganak at nakapagsilang ang babae ng isang malusog na sanggol na lalaki. Nang makitang ligtas ang mag-ina, taos-pusong natuwa si Maricar. Pagkatapos tulungan ng babae, mag-isa siyang naupo sa labas at pinag-isipan ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Samantala, nalaman ni Jacob ang ginawa ni Maricar at agad siyang pinuntahan upang batiin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Jacob na alam na ni Maricar ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa kay Olivia.
Tinanong niya kung bakit hindi pa nito ibinubunyag ang katotohanan at kung bakit hinahayaan nitong magpatuloy ang lahat ng walang ginagawa. Hindi agad nakasagot si Maricar dahil labis pa rin siyang nasasaktan. Ipinaliwanag niyang hindi lamang siya asawa ni Richard. Isa rin siyang ina ng kanilang dalawang anak. Malapit nang kumuha ng graduation exam ang bunsong anak ni Maricar na si Emma. Ayaw niyang ibunyag agad ang pagtataksil ng kanyang asawa dahil natatakot siyang maapektuhan nito ang emosyon at pag-aaral ng kanyang anak. Kapag hindi nakapagsulit ng maayos si Emma dahil sa problemang iyon, habang buhay itong pagsisisihan ni Maricar. Kaya nagpa siya muna siyang manahimik. Labis na naantig si Maricar sa mga salitang pampalakas ng loob ni Jacob, ngunit wala rin siyang magawa kundi malungkot na umalis. Samantala, nakaranas si Olivia ng matinding pananakit dahil sa stomach cramps. Ilang beses na tinawagan ng kanyang anak na si Lily si Richard, ngunit dahil lasing ito, wala ni isa sa mga tawag ang nasagot nito. Sa mahalagang sandaling iyon, unang napagtanto ng mag-ina ang mapait na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Kinabukasan, naranasan ni Richard ang sakit na tila iniwan siya ng dalawang babae. Maagang pumunta si Richard sa labas ng silid ni Maricar at hiniling na bumalik na ito sa kanilang bahay. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Maricar. Bagamat tumanggi siyang bumalik kasama si Richard, nagsimula ring mag-alinlangan ang kanyang kalooban. Habang tinitingnan niya ang sapatos na ibinigay sa kanya ng kanyang anak, hindi niya alam kung dapat ba siyang bumalik sa bahay alang-alang dito. Habang pinag-iisipan niya yon, nakita niya sina Richard at Olivia na muling magkasamang lumabas pagkatapos ng trabaho. Upang mahuli sila sa akto, sumakay siya sa isang taxi at palihim na sinundan ang dalawa. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, muli siyang nag-atubili. Hiniling niya sa taxi driver na huminto dahil ayaw na niyang ipagpatuloy ang pagsunod. Naunawaan ng driver ang kanyang iniisip at pinayuhan siyang tingnan muna ang katotohanan bago gumawa ng desisyon. Dahil sa paghikayat nito, ipinagpatuloy ni Maricar ang pagsunod kina Richard at Olivia hanggang sa isang pribadong ospital. Durog na durog ang kanyang puso sa nasaksihan niya roon. Narinig niyang tinawag na ama ng 20 taong gulang na anak ni Olivia si Richard. Nalaman din niya mula kay Lily na nasugatan ang kamay ni Olivia dahil sa ginawa ni Emma. Mula nang malaman ni Emma na anak din ng kanyang ama si Lily, palagi niya itong pinahihirapan at pinipilit na lumipat ng paaralan. Nang araw ding iyon, sinaktan pa ni Emma si Lily sa loob mismo ng palikuran ng mga babae. Dahil sa mga sinabi ni Lily, saka lamang nalaman ni Maricar na matagal nang alam ng kanyang anak ang relasyon ni na Richard at Olivia. Nagtago siya sa hagdanan at walang tigil na humagulgol. Hindi siya nasaktan dahil itinago sa kanya ni Emma ang katotohanan. Ang mas masakit ay 20 taong gulang pa lamang ang kanyang anak, ngunit napilitan na itong harapin ang ganoong klaseng problema. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na halos hindi na siya makahinga. Bumalik siya sa ospital upang magtrabaho, ngunit hindi niya kayang pumasok. Habang tulala siyang nakaupo sa isang bangko sa labas ng ospital, nakita siya ng kanyang magiging manugang na si Sofia na nagmamaneho pauwi. Napansin ni Sofia ang miserable niyang kalagayan at naunawa ang alam na nito ang katotohanan. Upang matulungan siyang gumaan ang pakiramdam, isinama siya ni Sofia sa pamamasyal. Habang nasa biyahe, lumalabas na matagal nang alam ni Sofia ang tungkol sa pagtataksil. Nang marinig iyon, gulat na tumingin sa kanya si Maricar. Naisip niyang baka siya na lamang ang huling taong nakaalam ng lahat. Ngunit bago pa niya maitanong kung paano nalaman ni Sofia ang katotohanan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinubukan ni Sofia na isara ang bubong ng sasakyan, ngunit dahil bago pa lamang niya itong nabili, hindi niya alam kung paano ito isasara. Sa halip na mainis, malakas na natawa si Maricar sa nakakatawang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tila inanod ng ulan ang lahat ng kanyang kalungkutan at problema. Iyon din ang araw na naging mas malapit ang relasyon ni Maricar sa kanyang magiging manugang. Kinabukasan, direktang pumasok si Maricar sa conference room at hinila si Olivia palabas ng pulong. Pagkatapos ay inutusan niya itong tawagan si Richard upang makapag-usap silang tatlo ng harapan. Ngunit nang tawagan ni Olivia si Richard, matagal itong hindi nakapagsalita. Dahil dito, kinuha ni Maricar ang telepono mula sa kanyang kamay at inutusan si Richard na pumunta sa opisina ni Olivia sa loob ng 3 minuto. Kapag hindi ito dumating, guguluhin niya ang lahat at ipaalam sa buong ospital ang kanilang relasyon. Nang marinig iyon, naramdaman ni Richard na katapusan na niya. Alam niyang kailangan na niyang harapin ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Nang kumpleto na silang tatlo, hindi agad sinumbatan ni Maricar ang dalawa. Sa halip, tinanong niya kung sino talaga ang ama ng anak ni Olivia na si Lily. Magsasalita sana si Richard upang magpaliwanag, ngunit diretsahang sinabi ni Olivia na anak nilang dalawa ni Richard si Lily. 20 taon na ang nakalipas, noong nag-aaral si Richard sa ibang bansa, hindi sinasadyang nagkita silang muli at nagkaroon ng anak bilang bunga ng kanilang pagmamahalan. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ni Richard na nalaman lamang niyang may anak sila ni Olivia nang bumalik ito sa South Korea upang magtrabaho 3 taon na ang nakalipas. Doon lamang daw nagsimulang muli ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay nagtalo sina Richard at Olivia sa harap ni Maricar. Sinabi ni Maricar na wala siyang pakialam kung maghihiwalay ang dalawa o magpapatuloy sa kanilang relasyon. Ang gusto lamang niya ay matapos ng maayos ang kanyang residency training sa ospital. Pagkaalis ni Maricar, bahagyang natuwa si Olivia. Dahil alam na nito ang katotohanan, inakala niyang malapit na itong makipagdiborsyo kay Richard. Kapag nangyari iyon, maaari na silang magsama ng lantaran. Ngunit nawala ng pag-asa si Richard nang marinig iyon. Mula simula hanggang wakas, hindi niya kailanman naisip na hiwalayan si Maricar. Pagbalik ni Richard sa kanyang opisina, agad siyang sinundan ni Maricar. Tinanong niya kung gaano karami ang nalalaman ng kanilang mga anak tungkol sa kanyang masamang ginawa.
Dahil nabunyag na ang lahat, wala nang nagawa si Richard kundi amining alam na ng buong pamilya ang katotohanan. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Maricar dahil napagtanto niyang ginawa siyang katatawanan ng lahat. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Kinuha niya ang isang aklat mula sa mesa at galit na inihagis iyon sa sahig. Nang makitang tila isang malakas na bagyo ang galit ni Maricar, agad ginamit ni Richard ang kanilang mga anak bilang panangga. Sinabi niyang itinago ni na Jeffrey at Emma ang katotohanan dahil kagagaling lamang niya sa operasyon. Nag-aalala raw ang mga ito sa kanyang kalusugan, kaya hiniling nilang huwag muna niyang sabihin ang nangyari. Nang gabing iyon, kinausap ni Maricar ang kanyang anak na si Emma. Sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Richard. Sa halip na sisihin ang kanyang anak, naawa siya rito dahil matagal nitong kinimkim at pinasan ang problema alang-alang sa kanya. Ngunit sinabi ni Emma na hindi niya kailangang mag-alala para sa kanilang magkapatid. Nais niyang malayang sundin ng kanyang ina ang tunay nitong kagustuhan at huwag nang isipin kung ano ang mararamdaman ng kanyang mga anak. Ang mga salita ni Emma ang nagbigay ng lakas kay Maricar. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang landas na pinili niya para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya upang tanungin si Richard kung paano niya lulutasin ang problema. Nais ba niyang hiwalayan ang kanyang asawa upang makasama si Olivia o puputulin niya ang relasyon sa kabit at hihingi ng tawad kay Maricar? Ngunit sinabi lamang ni Richard na hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa loob ng kanilang silid, tiningnan niya ang kanyang kaliwa at kanang kamay at napagtantong wala siyang gustong bitawan sa dalawang babae. Habang nag-aalinlangan si Richard sa bahay, pumunta naman si Olivia sa ospital upang hanapin si Maricar. Walang kahiyang hiniling nito na hiwalayan niya si Richard upang malaya na silang makapagsama. Nang araw din iyon, habang inooperahan ng mga doktor ang isang babaeng pasyente at binubuksan ang kanyang tiyan, isang napakasangsang na amoy ang lumabas mula sa loob. Halos masuka ang lahat dahil dito. Habang sinusuri ang loob ng kanyang tiyan, natuklasan ni Jacob na halos tuluyan ng nasira ang bituka ng babae. Maging ang kanyang sikmura ay nabutas na rin dahil sa pagkalat ng mga cancer cell. Napakabilis at malala ng pagkalat ng cancer, kaya hindi agad nakapaghanda ang lahat sa kanilang nakita. Nagsimula ang lahat ng bumalik sa ospital ang babae ng umagang iyon dahil sa pananakit ng tiyan. Sinuri siya ni Olivia at napagpasyahang wala siyang malubhang cancer. Sinabi niyang maaaring komplikasyon lamang pagkatapos manganak ang pananakit ng kanyang tiyan. Gayunpaman, dahil dati nang na-diagnose ang babae na may intestinal cancer, pinanatili pa rin siya ni Olivia sa ospital para sa obserbasyon at inayos na masuri siya ng isang surgeon. Ang surgeon na iyon ay si Jeffrey, ang anak ni Maricar. Matapos ang regular na pagsusuri, napansin ni Jeffrey na hindi naman mukhang malubha ang kondisyon ng pasyente at tila mayroon lamang itong bahagyang intestinal obstruction. Gayunpaman, pinayuhan pa rin niya itong manatili sa ospital upang maiwasang lumala ang kondisyon at mauwi sa pamamaga o pagkabutas ng bituka na maaaring hindi agad magamot. Ngunit iginiit pa rin ng babae na gusto niyang umuwi. Hindi nagtagal matapos itong umalis, napagtanto ni Jeffrey na may mali sa sitwasyon. Agad niyang iniulat ang pangyayari kay Jacob, na siyang professor na nakaduty ng mga sandaling iyon. Dahil dito, muling dinala ang babae sa ospital at isinugod sa operating room. Nang buksan ni Jacob ang kanyang tiyan habang isinasagawa ang operasyon, nakita niyang halos wala ng pag-asang mailigtas ang pasyente. Sa huli, namatay ang babaeng pasyente sa operating table. Habang inooperahan ng pasyente, si Olivia, na tumanggap at sumuri sa kanya noong araw na iyon, ay nakikipagkita naman kay Richard sa isang restaurant para sa kanilang huling pag-uusap. Si Richard ang nag-aya sa kanya upang makipaghiwalay. Nais na niyang wakasan ang kanilang relasyon, ngunit matigas ang ulo ni Olivia at hindi niya tinanggap ang desisyon nito. Sinabi niyang kung matatapos man ang kanilang relasyon, dapat ay siya ang unang magsabi nito at hindi si Richard. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nakatanggap si Richard ng tawag mula sa ospital tungkol sa nangyari sa pasyente ng kanyang anak. Pag-uwi niya, nakita niyang naghihintay sa kanya si Maricar. Sinabi ni Maricar na hinanap niya si Jeffrey sa bawat sulok ng ospital, ngunit hindi niya ito makita. Ilang beses din niya itong tinawagan, ngunit hindi nito sinagot ang kanyang mga tawag. Matapos mabigo ang operasyon at mamatay ang pasyente, labis na sinisi ni Jeffrey ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang puting coat at umalis sa ospital. Bilang mga magulang, pumunta sina Maricar at Richard sa burol ng babae upang maibsan ang galit ng pamilya nito. Lumuhod sila sa harap ng pamilya ng pasyente at tahimik na tiniis ang lahat ng masasakit na paratang laban sa kanilang anak. Pagkatapos ng nangyari, pinag-usapan ni Richard at Maricar ang sitwasyon. Pareho nilang naisip na hindi maaaring ipasa kay Jeffrey ang buong pananagutan. Sinabi ni Richard na bilang pangunahing doktor na unang sumuri sa babae, hindi rin maaaring makataka si Olivia sa responsibilidad. Kaya nagpasya siyang panagutin sina Olivia at Jeffrey nang magkasama upang mabawasan ang parusang maaaring matanggap ng kanilang anak. Nang makita ni Maricar na handang gumamit si Richard ng anumang paraan para sa sarili nitong kapakanan, gusto niya sana itong pigilan. Ngunit dahil nais din niyang protektahan ang kanyang anak, pinili niyang manahimik. Kinabukasan, nagtungo si Richard sa ospital at iniharap ang kanyang mungkahi. Nais niyang managot si Olivia kasama ni Jeffrey sa nangyari. Nang malaman ni Olivia na ipinapasa sa kanya ang bahagi ng kasalanan, hindi na niya inisip ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Agad siyang sumugod sa opisina ni Richard upang makipagtalo. Ipinaliwanag ni Richard na ang assistant ni Olivia ang nagbigay ng huling pahintulot upang makalabas ng ospital ang pasyente. Bagamat pumunta si Jeffrey sa kanilang departamento upang humingi ng konsultasyon, nagbigay lamang ito ng medical na opinyon batay sa kondisyon ng babae noong mga sandaling iyon. Malakas na nagtalo ang dalawa sa loob ng ospital.
Ginamit din ni Richard ang pagkakataong iyon upang tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan nila ni Olivia. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakita ni Olivia ang tunay na pagkatao ni Richard. Wala na siyang anumang nais pang sabihin dito. Makalipas ang ilang araw, sumapit ang death anniversary ng ama ni Richard. Gaya ng dati, umuwi si Maricar upang ihanda ang mga pagkain para sa memorial ceremony. Nang makita ni Richard kung gaano siya kaabala, inakala niyang napansin na ng kanyang asawa ang pagsisisi nito at nagbago na ang isip dahil sa ginawa niya kay Olivia sa ospital. Ngunit matapos ang seremonya, diretsahang humingi ng diborsyo si Maricar. Nang marinig iyon, biglang dumugo ang ilong ni Richard at bumagsak siya sa sahig na parang nawalan ng malay. Ngunit nang buksan ni Maricar ang kanyang mga mata upang suriin siya, napansin niyang kusang gumagalaw ang kanyang mga mata. Dahil dito, agad niyang natuklasang nagpapanggap lamang si Richard. Habang naghahanda si Maricar ng isang mangkok ng tubig upang ibuhos sa kanyang mukha, biglang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa na parang isang batang nahuling nagkasala at humingi ng tawad. Sinabi niyang ayaw niyang tapusin ang kanilang pagsasama. Kapag nauwi sila sa diborsyo, habang buhay niya itong pagsisisihan. Nagmakaawa siyang patawarin siya ni Maricar. Ngunit matatag na sinabi ni Maricar na gusto pa rin niyang makipagdiborsyo. Hindi malulutas ang lahat sa isang pagluhod at paghingi lamang ng tawad. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Richard at galit na sinabi na hindi maaaring isang tao lamang ang magdesisyon tungkol sa diborsyo. Kailangan daw ang pagsang-ayon ng magkabilang panig. Kalmadong sinabi ni Maricar na ipinaalam lamang niya ang kanyang desisyon at wala siyang balak makipagnegosasyon. Nang matapos siyang magsalita at maghahanda na sanang umalis, biglang pumasok ang tatlong miyembro ng pamilya na nakikinig sa labas. Hindi na rin nais ni Maricar na itago pa ang kanyang desisyon. Hayagan niyang sinabi sa buong pamilya na gusto niyang hiwalayan si Richard. Pagkatapos ay kinausap niya ng pribado ang kanyang dalawang anak. Parehong sinabi ni Jeffrey at Emma na susuportahan nila ang anumang desisyon ng kanilang ina. Sa harap ng kanyang mga anak, pilit na nagpakalakas si Maricar. Ngunit nang makaalis na ang dalawa, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha at malakas siyang humagulgol. Bagamat determinado na si Maricar na makipagdiborsyo, ayaw pa ring sumuko ni Richard. Kinabukasan, nagsimula siyang magpakita ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, binilhan niya ng almusal ang kanyang asawa. Naglagay din siya ng kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay sa mesa ni Maricar. Nakasaad sa dokumento na kapag hindi siya itinuloy ni Maricar sa diborsyo, ililipat niya sa pangalan nito ang kanilang bahay. Ngunit walang pakialam si Maricar sa bahay ni Richard. Agad niyang ibinalik ang pagkain at mga dokumento. Bago umalis, sinabi niyang huli na ang lahat upang maisalba pa ang kanilang pagsasama. Pagkatapos ay malamig siyang tumalikod at umalis. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ng kanyang asawa, pumasok sa trabaho si Richard na wala sa sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang sandaling humingi ng diborsyo si Maricar. Dahil hindi siya makapagtuon ng pansin, pati ang mga pangalan ng mga pasyenteng kanyang sinusuri ay napagpapalit niya. Sa pagnanais na mabago ang isip ng kanyang asawa, pinuntahan ni Richard ang kanyang anak at hiniling na kausapin nito si Maricar para sa kanya. Ngunit tinanong siya ni Jeffrey kung mapatatawad ba niya ang kanilang ina sakaling ito naman ang nagtaksil at nagkaroon ng ibang lalaki. Dahil sa tanong ng kanyang anak, agad na nawala ng pag-asa si Richard. Habang hindi niya alam kung paano pipigilan si Maricar sa pakikipagdiborsyo, biglang naospital ang ina nito na si Emmy dahil masama ang pakiramdam. Nakita ni Richard ang pagkakaospital ng kanyang biyenan bilang isang pagkakataon. Agad siyang nagtungo sa ospital at sinabing gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang maipagamot si Emmy sa pinakamagaling na propesor sa ospital. Nang makita ni Maricar ang mapagkunwaring pag-aalala ni Richard para sa kanyang ina, labis siyang nagalit. Pagkalabas nila sa silid ng pasyente, binalaan niya si Richard na itigil ang mga pagpapanggap na iyon. Noong maayos pa ang kanilang pagsasama, hindi man lamang nito binigyan ng pansin ang kanyang ina. Ngunit ngayong humingi siya ng diborsyo, bigla itong nagpapanggap na nagmamalasakit upang muling mapalapit sa kanya. Sinabi ni Maricar na kapag nakalabas na sa ospital ang kanyang ina, agad na niyang sisimulan ang proseso ng kanilang diborsyo. Gayunpaman, hindi pa rin nagbalak sumuko si Richard. Tinawagan niya ang kanyang ina na si Margaret at inutusang bumili ng mga bagay na maaaring dalhin sa pagdalaw kay Emmy. Dahil dito, bumili si Margaret ng mamahaling pagkain at nagtungo sa silid ng kanyang balay upang dalawin ito. Walang kaalam-alam si Emmy sa tunay na nangyayari. Inakala niyang taos-puso ang ipinapakitang pag-aalala ni Margaret. Hindi niya alam na ang lahat ng ginagawa ng mag-ina ay paraan lamang upang gamitin siya at muling makuha ni Richard ang loob ni Maricar. Matapos ang kanyang trabaho, bumalik si Maricar sa silid ng kanyang ina at natuklasang pinalitan na ang pangunahing doktor nito. Ang bagong doktor na nangangasiwa sa kanyang paggamot ay si Olivia. Pagkaalis ni Olivia, agad hiniling ni Maricar na palitan muli ang pangunahing doktor ng kanyang ina. Hindi maintindihan ni Emmy kung bakit ayaw ng kanyang anak kay Olivia. Dahil dito, napilitan si Maricar na sabihin na si Olivia ang unang minahal ni Richard noong kolehiyo. Ngunit sa halip na magalit, tinukso lamang ni Emmy ang kanyang anak at sinabing nagsiselos ito dahil magkasama sa trabaho sina Richard at Olivia. Hindi masabi ni Maricar ang tunay na relasyon ng dalawa kaya wala siyang nagawa kundi makaramdam ng matinding pagkabigo. Nang gabing iyon, upang mapasaya ang kanyang biyenan, dinala ni Richard ang buong pamilya sa isang barbecue restaurant malapit sa ospital. Maraming magagandang salita ang sinabi ni Richard kay Emmy. Humingi siya ng tawad dahil naging abala siya sa trabaho at hindi niya ito naalagaan ng maayos dahilan upang mauwi ito sa pagkakaospital.
Sinabi niyang labis niyang pinagsisisihan ang kanyang pagkukulang at nagpanggap bilang isang mabuti at mapagmahal na manugang. Habang kumakain sila, nagtungo sa palikuran si Margaret. Hindi niya inaasahang makikita roon ang kanyang dating kasintahan na kumakain kasama ang ibang babae. Hindi alam ni Margaret na asawa pala ng lalaki ang babaeng kasama nito. Kaya kusa siyang lumapit at tinanong kung ano ang relasyon ng dalawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, hinawakan ng babae ang kanyang buhok at nagsimula silang magsabunutan at mag-away sa loob ng restaurant. Nang marinig ng pamilya ang kaguluhan, mabilis silang lumabas upang tingnan ang nangyayari. Habang sinusubukan ni Richard na ayusin ang sitwasyon, tinawag siya ng babae na isang lalaking hindi marunong maging tapat. Kahit pilit silang pinaghihiwalay ng lahat, ibinunyag pa rin ng babae na may ibang babae si Richard at mayroon pa itong anak sa labas. Sinabi rin nitong magkapareho lamang ang ugali ng mag-ina. Nang marinig ni Emmy ang katotohanan, labis siyang nagalit. Hindi niya kailanman inakalang ganoon kasama ang pagtratong natanggap ng kanyang anak mula sa pamilya ng asawa nito. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil dumating din sina Olivia at ang anak nitong si Lily. Labis na nagulat si Richard. Agad niyang nilapitan si Olivia at inutusang umalis. Ngunit sinabi ni Olivia na nais lamang nilang kumain sa restaurant. Sa labas, tinanong ni Lily ang kanyang ina kung bakit patuloy pa rin itong kumakapit kay Richard. Ipinaliwanag ni Olivia na labis niyang mahal si Richard at hindi niya kayang basta na lamang wakasan ang kanilang relasyon. Dahil mahalaga kay Emmy ang dangal ng kanilang pamilya, hindi siya gumawa ng eksena sa harap ng ibang tao. Sa halip, pinauwi niya sina Maricar at Richard. Ngunit kahit ilang beses humingi ng tawad si Richard, hindi siya pinansin ni Emmy. Doon niya naunawaan kung bakit nais ni Maricar na palitan ang pangunahing doktor na nangangasiwa sa kanyang paggamot. Agad niyang inilabas ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Margaret. Noong una ay nagtaka siya kung bakit binigyan siya nito ng napakamamahaling mga bagay. Ngayon ay nalaman niyang ginagawa lamang iyon ni Margaret dahil nagkasala ang kanyang anak. Hindi niya kayang matuwa habang tinitingnan ang mga regalong iyon. Ang higit na ikinagalit niya ay ang katotohanang napakatagal nang nagtitiis ng kanyang anak. Kagagaling lamang ni Maricar sa isang masakit na operasyon, ngunit kinailangan pa nitong harapin ang pagtataksil ni Richard at Olivia. Hindi madaling mapawi ang galit na nag-aalab sa puso ni Emmy. Sinabi niyang nagkakamali ang lahat sa buhay, ngunit kailangang matutong magnilay, humingi ng tawad, at pagsisihan ang mga ginawa upang mapatawad. Agad sinabi ni Richard na gagamitin niya ang natitirang panahon upang bumawi. Hiniling din niyang tulungan siya ni Emmy na kausapin si Maricar upang hindi na nito ituloy ang diborsyo. Ngunit tumanggi si Emmy na makialam. Sinabi niyang problema iyon ng mag-asawa at sila lamang ang dapat magdesisyon. Kinabukasan, nagpa siya si Emmy na ihinto ang paggamot at umuwi. Nang malaman ni Maricar na may tumor sa utak ang kanyang ina, labis siyang nag-alala. Dahil sa kalagayan nito, naghanap siya ng impormasyon at mga posibleng paraan ng paggamot, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Dala ang matinding pag-aalala, nagtungo siya sa opisina ni Olivia, ngunit walang tao roon. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi siya pinaghihigantihan ni Olivia. Sa halip, ginagawa nito ang lahat upang mailigtas at magamot ang kanyang ina. Kinabukasan, determinado pa rin si Emmy na lumabas ng ospital. Ayaw niyang patuloy na magdusa ang kanyang anak dahil sa mga nangyayari. Agad siyang niyakap ni Maricar at lumuluhang nakiusap na huwag umalis. Sinabi niyang ayaw niyang mag-isang harapin ng kanyang ina ang karamdaman sa isang malayong lugar. Hindi man niya kayang siya mismo ang gumamot dito, nais niyang manatili sa tabi nito upang mapanatag ang kanyang kalooban. Dahil sa pagmamakaawa ng kanyang anak, sa huli ay pumayag si Emmy na manatili sa ospital. Samantala, pinuntahan ni Emma si Lily. Humingi siya ng tawad dahil nasaktan niya ang kamay nito. Hiniling din niyang makipaghiwalay si Olivia sa kanyang ama. Bagamat alam niyang napakasama ng ginawa ni Richard, natatakot pa rin siyang tuluyang mawala ang kanyang ama. Kapalit nito, sinabi ni Emma na isusuko niya ang plano niyang mag-apply sa Art Academy. Nakiusap din siyang gawin ni Olivia ang lahat upang mapagaling ang kanyang lola. Nang malaman ni Olivia ang sinabi ni Emma, buong gabi niyang pinag-isipan ang paraan upang mailigtas si Emmy. Ngunit kinabukasan, nakatanggap siya ng balitang nais ng lumipat ng ospital ni Emmy. Agad niyang hinanap si Maricar at sinabing nakahanap na siya ng paraan upang magamot ang kanyang ina. Ipinaliwanag niyang kung ililipat ito sa ibang ospital, kailangan muna nitong gumamit ng ilang gamot. Ngunit ang pinakamainam na desisyon ay manatili muna ito sa kasalukuyang ospital. Labis na nagulat si Maricar nang makitang buong puso ang pagsisikap ni Olivia. Nag-aalala pa nga ito sa kanyang kalusugan. Sa huli, nagpa siya si Maricar na panatilihin sa ospital ang kanyang ina. Matapos ang paggamot, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Emmy. Nagpasalamat si Maricar kay Olivia, ngunit sinabi niyang hindi pa rin niya kayang patawarin ito. Ikinuwento rin ni Olivia na pinuntahan siya ni Emma at humingi ng tawad dahil sa pananakit kay Lily. Sinabi rin nitong handang talikuran ni Emma ang pag-aaral sa Art Academy. Hiniling ni Olivia kay Maricar na sabihin sa kanyang anak na hindi nito kailangang makonsensya at dapat pa rin nitong ituloy ang pag-aaral sa Art Academy. Napagtanto ni Olivia na bilang mga nakatatanda, napakarami nilang sakit na naidulot sa kanilang mga anak. Lalo namang nagalit si Maricar sa lahat ng nangyari. Nagtungo siya sa opisina ni Richard dala ang mga dokumento para sa diborsyo. Ngunit matigas pa ring tumanggi si Richard na pumayag kahit mawala pa sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang gabi niyon, nakipagkita si Richard kay Olivia sa isang restaurant. Sinabi niyang labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng pagkakamaling nagawa nila at nais niyang itama ang maling landas na kanilang tinahak. Ipinaliwanag niyang hindi niya kayang pakawalan si Maricar. Lumuhod pa siya habang sinasabi yon.
Labis na nasaktan si Olivia sa kanyang ginawa. Kinabukasan, sa huli ay pumayag si Richard na hiwalayan si Maricar. Hindi na maiiwasan ang pagtatapos ng kanilang pagsasama. Gayunpaman, tinanong pa rin ni Richard kung si Jacob ba ang dahilan kung bakit nais nitong makipagdiborsyo. Hindi makapaniwala si Maricar sa kanyang tanong. Sinabi niyang hindi lahat ng tao ay katulad niyang madaling magtaksil. Matapos gumaling si Emmy, sumulat siya kay Olivia at itinuring niya ito na parang sarili niyang anak. Bagamat hindi na maibabalik sa dati ang lahat, sinabi niyang nag-aalala at naawa pa rin siya rito. Pinayuhan niya si Olivia na huwag sumuko. Hindi pa huli upang maging isang mabuting ina. Hiniling niyang maging isang taong karapat-dapat sa sarili nitong pagpapahalaga. Kapag nagawa nito iyon, tiyak na matatagpuan din nito ang tunay na kaligayahang para sa kanya. Napaluha si Olivia habang binabasa ang liham. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang taong maituturing na kapamilya at isang matalinong ina. Isa yung bihirang uri ng kaligayahan para sa kanya, ngunit nagpapaalala rin sa mga taong sinayang niya sa isang walang kabuluhang relasyon. Napagtanto niyang nagkamali siya at nasayang ang napakaraming taon ng kanyang kabataan. Samantala, natagpuan ni Jacob ang mga tunay niyang magulang na minsang nang iwan sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang pumayag lamang silang kilalanin siyang muli dahil may leukemia ang kanyang ama at agarang nangangailangan ng bone marrow transplant. Labis siyang nasaktan sa kanilang tunay na dahilan. Nang tanungin siya ni Maricar tungkol dito, hindi siya nakasagot. Napansin ni Maricar na may mabigat siyang dinadala kaya iminungkahi niyang tumakbo silang dalawa pabalik sa ospital. Ang babaeng nasa harap ni Jacob ang taong gusto niya. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, pumayag siyang sumama. Bumili silang dalawa ng rubber shoes at magkasamang tumakbo pabalik sa ospital habang lumulubog ang araw. Pagbalik sa ospital, kinilala si Maricar bilang pinakamahusay na resident doctor ng buwan. Ngunit bago pa niya maipagdiwang ang parangal, bigla siyang nagsuka ng dugo. Dahil sa mga problemang kinaharap niya sa pamilya at trabaho, nakalimutan niyang inumin ang kanyang immunosuppressant medication. Dahil dito, muli siyang naharap sa posibilidad ng liver failure. Gayunpaman, ang una niyang naisip ay ang magiging hirap ng kanyang mga kasamahan kapag nawalan sila ng isang doktor. Hindi niya agad inisip na maaaring tuluyang matapos ang karerang kasisimula pa lamang niyang buuin muli. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang kondisyon. Samantala, niloko ng dating kasintahan si Margaret at napilitan siyang mangutang ng malaking halaga mula sa kanyang mga kaibigan. Dahil wala na siyang ibang magawa, pinuntahan niya si Richard at hiniling na ituloy nito ang diborsyo upang makakuha sila ng mas malaking bahagi ng mga ari-arian. Ngunit sinabi ng abogado ni Richard na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon dahil hahatiin ng pantay ang mga ari-arian. Lalong nabahala si Margaret dahil umiwas siya sa buwis at bumili ng isang bahay gamit ang pangalan ni Maricar. Walang kaalam-alam si Maricar tungkol dito. Ipinaliwanag ng abogado na maaaring ituring iyon na isang kriminal na paglabag at maaari siyang makulong ng 5 taon at pagmultahin ng 200 milyon. Gayunpaman, nais pa rin ni Margaret na ibenta ang bahay upang mabayaran ang kanyang mga utang. Doon lamang nalaman ni Richard na naloko ang kanyang ina at nawalan ito ng pera. Ngunit hindi na rin siya maaaring mangutang dahil mayroon na siyang mga naunang utang. Dahil wala ng ibang paraan, napilitan siyang lapitan si Maricar at hingin ang pahintulot nitong ibenta ang bahay. Ngunit hindi niya inaasahang matagal nang alam ni Maricar ang tungkol sa bahay at ayaw nitong ipagbili iyon. Iginiit ni Richard na ang kanyang ina ang bumili ng bahay. Ngunit ayaw ni Maricar na pumayag na patuloy siyang gamitin ng kanilang pamilya. Dahil dito, galit na sinabi ni Richard na wala naman siyang naiambag sa pagbili ng mga ari-ariang iyon kaya wala siyang karapatang humingi ng bahagi. Alam na alam ni Margaret ang tunay na relasyon ni Richard at Olivia, ngunit patuloy pa rin siyang nagrereklamo tungkol sa kanyang mga utang. Hiniling pa niyang mangutang si Richard kay Olivia. Samantala, sinabi ni Jacob kay Maricar na handa siyang mag-donate ng bahagi ng kanyang atay para sa kanya. Labis na nagulat si Maricar. Ipinaliwanag ni Jacob na kumpara sa malamig at malupit niyang pamilya, mas malapit ang pakiramdam niya kay Maricar. Isa itong kaibigan at kasamahang labis niyang pinahahalagahan. Labis na naantig at nasaktan ang puso ni Maricar sa kanyang mga sinabi. Ang paghuhubad niya sa kanyang asul na medical uniform ay nangangahulugan din kailangan niyang muling bitawan ang kanyang pangarap. Ngunit sa halip na aliwin siya, sinumbatan siya ni Richard at sinabing dahil tumanggi siyang ibenta ang bahay, hinahabol na siya ng mga pinagkakautangan ng kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, isang mahina at kaawa-awang lalaki na lamang ang nakita ni Maricar sa kanyang asawa. Nang mapansin ni Richard na hindi na tinag si Maricar, napilitan siyang lapitan si Olivia upang mangutang. Ngunit nang kaharap na niya ito, hindi niya magawang sabihin ang kanyang pakay. Tinanong ni Olivia si Richard kung alam ba nitong na-ospital muli ang kanyang asawa. Posibleng kailanganin na naman ni Maricar ang panibagong liver transplant. Doon lamang lubos na napagtanto ni Richard kung gaano siya naging malupit. Mula nang simulan niya ang relasyon kay Olivia, sunod-sunod na ang mga pagkakamaling nagawa niya. Noon, isang bracelet lamang ang ibinigay niya kay Maricar, ngunit labis na itong natuwa at nais pa yung ingatan habang buhay. Sa kabila nito, paulit-ulit niyang hinadlangan ang buhay ng kanyang asawa. Nagkunwari siyang hindi ito kilala sa trabaho at pinilit itong umalis sa ospital gamit ang mga salitang labis na nakasakit dito. Ngunit wala namang gamot na makapagbabalik sa nakaraan at makapagpapawi sa pagsisisi. Kinabukasan, pinuntahan ni Richard si Jacob at sinabi niyang nais din niyang mag-donate ng bahagi ng kanyang atay. Ipinaalam din niya yon kay Maricar. Ngunit para kay Maricar, nakakatawa lamang ang biglaang pagpupumilit nitong magsakripisyo.
Naisip niyang baka ginagawa lamang iyon ni Richard upang pumayag siyang ibenta ang bahay at mabayaran ang kanilang mga utang. Iniwan ni Maricar ang kanyang numero at sinabing tawagan na lamang siya kapag handa na silang ibenta ang bahay. Pagkatapos nito, labis ang sakit na naramdaman niya. Dahil sa kabutihan ni Maricar, lalo lamang nakaramdam ng matinding pagkakasala si Richard. Lumuhod siya at humingi ng isa pang pagkakataon. Napuno ng luha ang mga mata ni Maricar, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya sinisi ang sinuman at inisip na marahil iyon ang kanyang kapalaran. Pakiramdam niya ay sapat na ang buhay na kanyang naranasan at masaya na siya sa mga natanggap niya. Kapag nawala siya, maaaring sisihin siya ng kanyang mga anak, ngunit hindi na siya nakaramdam ng sama ng loob. Pinuntahan siya ni Olivia at hiniling na magpagaling siya upang makabalik sa trabaho. Sinabi ni Olivia na tuluyan na niyang binitiwan si Richard. Dahil dito, pinili rin ni Maricar na bitawan ang galit na nararamdaman niya. Samantala, parehong nag-agawan sina Richard at Jacob sa pagkakataong mag-donate ng atay para kay Maricar. Isa sa kanila ang matagal nang sumusuporta at nagmamalasakit sa kanya, samantalang ang isa ay ang asawang naging malupit sa kanya sa loob ng 20 taon. Hinarap ni Maricar ang alok at sakripisyo ng dalawang lalaki. Ngunit sa huli, ayaw niyang tanggapin ang atay ng alinman sa kanila. Ang nais lamang niya ay sumakay ng motorsiklo at mamasyal. Sumama si Jacob kay Maricar sa pagmumotorsiklo at doon nagsimula ang kanyang paghahanda para sa paggamot. Samantala, binisita ni Olivia ang nursing home na pag-aari ng kanyang pamilya. Lumalabas na anak siya ng isang mayamang pamilya. Nang mamatay ang kanyang ama, iniwan nito sa kanya ang malaking halaga ng ari-arian. Bago pumanaw, namuhunan din ang kanyang ama sa isang nursing home. Noong una, balak ni Olivia na ibenta ang ari-arian at umalis patungong Amerika. Ngunit ngayon, nais niyang pangasiwaan ang pasilidad at maging chairman nito. Sa ospital, patuloy na kinukumbinsi ni Jacob si Maricar. Ipinaliwanag niyang tugma ang kanyang blood type at iba pang kondisyon para sa transplant. Umaasa siyang papayagan siya nitong mag-donate. Ngunit mayroon pang pangarap na hindi natutupad si Maricar. Ayaw rin niyang tanggapin ang atay ng ibang tao dahil iniisip niya ang mga posibleng panganib at epekto nito sa donor. Sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na ayaw niyang tanggapin ang liver transplant. Ngunit nang tanungin siya nito tungkol sa kanyang ina, nakaramdam siya ng matinding hiya at pagkakasala. Sa mga sandaling iyon, nanonood si Amy ng mga cooking video sa kanyang telepono. Ang mga pagkaing pinag-aralan niya ay espesyal na inihahanda para sa mga taong may sakit sa atay. Habang naglalakad ng walang direksyon, hindi na malaya ni Maricar na nakabalik na pala siya sa kanilang bahay. Naalala niya kung paano siya mismo ang nagbuhat ng mga lata ng pintura at nag-ayos sa bahay na yun noon. Muli niyang pininturahan ang mga dingding at inayos ang mga kagamitan. Marami siyang oras at lakas na ibinuhos sa tahanang iyon, kaya hindi niya ito basta kayang bitawan. Inilabas niya ang mga damit na ginamit ng kanyang mga anak noong maliliit pa ang mga ito. Binuksan din niya ang kanilang lumang photo album at binalikan ang nakaraan. Napakarami niyang nais sabihin sa kanyang mga anak, kaya sumulat siya ng mga liham para kina Jeffrey at Emma habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay naghanda siya ng isang malaking hapag na puno ng pagkain. Gumawa rin siya ng kimchi at mga atsara para sa kanyang mga anak na para bang isa siyang inang naghahanda ng magpaalam sa kanila. Nang buksan ni Emma ang pinto at makitang nakauwi ang kanyang ina, labis siyang natuwa. Nasaksihan din yon ni Richard at Margaret. Pinayuhan ni Maricar ang kanyang anak na makapasok sa unibersidad na tunay nitong nais. Pagkatapos ay maaari itong magpakasal at magkaroon ng sariling mga anak. Hiniling niyang mamuhay ito ng mas maraming masasayang karanasan kaysa sa mga kabiguan at kamalasan. Tiningnan ni Richard ang bagong pinturang dingding habang hawak ang huling kasunduan para sa diborsyo. Sa wakas, pumayag siyang pirmahan yon. Bago umalis, nagpaalam si Maricar sa kanyang biyenan. Malungkot na nagreklamo si Margaret at tinanong kung bakit kailangan pa rin itong magtrabaho kahit may sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong magpahinga sa bahay o tumanggap ng liver donation. Sa katunayan, matapos ang mahigit 20 taon nilang pagsasama sa isang bahay, matagal nang tinanggap ni Margaret si Maricar bilang tunay na kapamilya. Nang buksan niya ang refrigerator at makita ang kimching inihanda ng kanyang manugang, hindi niya napigilang lumuha. Samantala, nag-uusap sa labas sina Richard at Maricar. Iniabot ni Richard ang pinirmahang kasunduan sa diborsyo. Sinabi niyang siya na ang bahala sa mga utang ng kanyang ina. Umaasa rin siyang kahit hiwalay na sila ay maaari pa rin silang maging magkaibigan at magkita sa hinaharap. Tungkol naman sa bahay na binili ng kanyang ina gamit ang pangalan ni Maricar, sinabi niyang hindi na nila yon ibebenta. Iiwan na lamang niya yon kay Maricar at siya na ang makikipag-usap kay Margaret. Matapos tanggapin ang katotohanan ng kanilang diborsyo, nais ni Richard na maghiwalay sila ng maayos. Kalaunan, nagkita sina Richard at Olivia sa rooftop ng ospital. Sinabi ni Olivia na magbibitiw na siya sa kanyang trabaho. Inakala ni Richard na babalik ito sa Amerika, ngunit ipinaliwanag ni Olivia na tatanggapin niya ang responsibilidad sa negosyo ng kanyang pamilya. Tinanong ni Richard kung tuluyan na ba silang maghihiwalay. Sinabi ni Olivia na tama yon. Gayunpaman, dahil sa kabutihan ni Lily, maaari pa rin silang magkita sa hinaharap. Nang makita ni Maricar si Lily sa lounge, nilapitan niya ito at tinanong kung magaling na ang kanyang kamay. Tinanong naman ni Lily kung may sakit ba siya. Inamin ni Maricar na may karamdaman siya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sinabi niyang kasalanan ng mga nakatatanda ang lahat at walang kasalanan si Lily. Umaasa siyang mamumuhay ito ng masaya, hindi na kailangang bantayan ang reaksyon ng ibang tao, at hindi dapat kamuhian ang sarili nitong ina.
Samantala, naghahanda ng umuwi si Olivia pagkatapos ng trabaho nang makatanggap siya ng mensaheng humihiling na bumalik siya. Nang buksan niya ang pinto, nalaman niyang naghanda ang kanyang mga kasamahan ng farewell party para sa kanya. Sa kabilang bahagi ng ospital, tinipon naman ni Richard ang maraming doktor sa isang silid. Sinabi niyang nagpasya siyang mag-donate ng bahagi ng kanyang atay at sa wakas ay pumayag na rin si Maricar. Kaya nais niyang tiyaking maayos ang kondisyon ni Jacob at walang anumang makagagambala sa operasyon. Hiniling din niyang makilahok ang lahat ng pinakamahusay na doktor sa ospital upang matiyak ang kaligtasan nila ni Maricar. Hindi maikakailang labis na pinahahalagahan ni Richard ang kanyang buhay. Tinipon niya ang pinakamahusay na medical team sa buong ospital para sa liver transplant. Habang nakahiga sa hospital bed, halatang kinakabahan pa rin siya. Sa tuwing naiisip niyang puputulan ang kanyang atay, lalo siyang natatakot. Sinabi niya kay Jacob na maaari nitong kunin ang anumang dami ng atay na kailangan upang mailigtas si Maricar. Nagbiro si Jacob na yon din naman ang una niyang plano. Sa kabilang operating room, handa na rin si Maricar. Kalmado niyang pinakinggan ang mga paalala tungkol sa mga bagay na dapat niyang bantayan. Sabay na sinimulan ang dalawang operasyon. Sa isang silid, inalis ang bahagi ng atay ng donor. Sa kabilang silid naman, nilinis at inalis ang nasirang atay ni Maricar upang maihanda ang katawan niya sa pagtanggap ng bagong atay. Naghihintay sa labas ng operating room ang buong pamilya. Inabutan ni Margaret ng inumin si Emmy at sinabing huwag itong mag-alala. Ngunit imposible para sa isang ina na hindi kabahan. Tinanong ni Margaret kung posible pa bang hindi ituloy ni na Richard at Maricar ang diborsyo. Hindi sumagot si Emmy. Samantala, sa loob ng operating room, maayos na nagpapatuloy ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Jacob. Sa harap ng isang empleyado sa tanggapan ng notaryo, formal na tinapos ni na Maricar at Richard ang kanilang diborsyo. Bago sila tuluyang maghiwalay, niyaya ni Maricar si Richard na kumain. Hindi naging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ngunit matapos ang diborsyo, nagawa nilang umupo ng payapa at kumain ng magkasama. Binati ni Maricar si Richard dahil naging direktor na ito. Siya ang pinakabatang doktor na nakakuha ng posisyong iyon. Sinabi rin niyang kapag tuluyan na siyang gumaling, babalik siya sa ospital upang muling magtrabaho. Pagkatapos nilang kumain, magkatabi silang tumayo at nagkamayan bago tuluyang magpaalam sa isa't isa. Para sa kanilang dalawa, ang diborsyo ang naging paraan upang pareho silang makalaya. Habang mag-isang nakaupo si Richard sa kanyang opisina, biglang dumating sina Maricar at ang kanilang mga anak upang batiin siya sa kanyang bagong posisyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay imahinasyon lamang niya. Pareho nang umalis sa kanyang buhay sina Maricar at Olivia. Samantala, nagkita sina Lily at Emma sa isang supermarket. Bahagyang naging alanganin ang kanilang pagkikita, ngunit maituturing na rin nilang nalutas na ang mga naging problema sa pagitan nila. Nalaman din ni Lily na nagdiborsyo na sina Richard at Maricar. Sa ospital, abala si Richard sa pagtanggap sa chairman nang tawagan siya ni Lily at tanungin kung mayroon siyang oras. Kung dati iyon, tiyak na pipiliin ni Richard ang trabaho at ipagpapatuloy ang paglilibot kasama ang chairman. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili niyang unahin ang kanyang anak. Hiniling niya kay Lily na bigyan siya ng kaunting panahon. Nangako siyang sisikapin niyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang ama. Matamang tiningnan ni Lily si Richard at tinanong ang bagay na nais ding malaman ng maraming tao. Hindi niya maintindihan kung ano ang mayroon kay Richard at kung bakit minahal siya ng labis ng dalawang mahuhusay na babae hanggang sa halos sirain ng mga ito ang kanilang sariling buhay para sa kanya. Tinanong din niya kung balak ba nitong makasama ang kanyang ina matapos ang diborsyo. Sinabi ni Richard na wala na siyang mukhang maihaharap upang muling ligawan si Olivia. Ngunit sinabi ni Lily na kung nagawa nitong piliting pigilan si Maricar sa pakikipagdiborsyo, bakit hindi rin ito subukang habulin ang kanyang ina. Pag-uwi ni Lily, sinabi niya kay Olivia na opisyal nang nagdiborsyo sina Richard at Maricar. Naantig si Olivia sa balita, ngunit hindi siya gaanong natuwa. Tuluyan na niyang binitiwan si Richard. Kalaunan, nagkita sina Richard at Olivia sa ospital at tahimik na nag-usap. Sinabi ni Richard na natapos na ang diborsyo nila ni Maricar. Matapos ang lahat ng nangyari, malinaw na rin sa kanya na wala nang anumang inaasahan si Olivia mula sa kanya. Samantala, magkausap sina Jacob at Maricar sa isang coffee shop. Nagpasalamat si Maricar sa lalaking 2 beses nang tumulong upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya inaasahang pipiliin ni Jacob ang pagkakataong iyon upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sinabi nitong nais niyang makasama si Maricar habang buhay. Nagpasalamat si Maricar sa pagmamahal at kabutihang ipinakita nito. Gayunpaman, hindi niya kayang tanggapin ang pag-ibig ni Jacob. Ang nais niya sa hinaharap ay isang tahimik at payapang buhay. Umaasa rin siyang magiging masaya si Jacob, magpapakasal, magkakaroon ng mga anak at mararanasan ng buo ang buhay na nararapat para sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, namuhay si Maricar ng payapa at malaya. Araw-araw ay bumibili siya ng isang bungkos ng mga bulaklak at dinadala iyon sa kanyang tahanan. Makalipas ang 3 taon, tiningnan ni Sofia kung buntis ba siya. Samantala, nakuha na ni Maricar ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ng motorsiklo. Dahil sa tuwa, nagdaos siya ng masayang salusalo kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo sa kusina. Nagpapatakbo na siya ngayon ng isang maliit na kainan sa ibabang palapag ng gusali, habang nagsisilbi naman siyang doktor sa itaas. Lubos niyang napakinabangan ang bahay na dating binili ng kanyang biyenan gamit ang kanyang pangalan. Labis siyang pinupuri ng kanyang mga pasyente. Palagi na ring may ngiti sa kanyang mukha. Samantala, nagtatanim ng mga gulay sa hardin sa likod ng bahay ang kanyang inang si Emmy.
Masayang sinabi ni Maricar sa kanyang ina na nakapasa na siya sa pagsusulit para sa lisensya sa motorsiklo. Ngunit nag-alala si Amy dahil para sa kanya ay napakadelikado ng pagmumotorsiklo. Sa kasalukuyan, magkakasama ang kanilang pamilya at maayos ang kanilang pamumuhay. 3 taon matapos ang operasyon ni Richard, tinulungan siya ni Olivia na makahanap ng trabaho sa nursing home. Tumutulong na ngayon si Richard sa pagsasagawa ng mga operasyon para sa matatandang pasyente roon. Tumawag ang matalik na kaibigan ni Maricar at sinabi nitong nakita niya si Jacob na may kasamang ibang babae. Mukhang mayroon ng bagong kasintahan si Jacob. Ngunit hindi nalungkot si Maricar nang marinig iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at ginugol ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa matatanda. Kalaunan, nagkasundo ang lahat na muling magkita. Naging kapaki-pakinabang na tao si Richard at tumulong pa sa pagpapaligo sa matatandang nakatira sa lugar. Nakagugulat ding matapos ang diborsyo, si Margaret na ang gumagawa ng mga gawaing bahay para sa kanilang pamilya. Natapos na rin ni Jeffrey ang kanyang serbisyo sa militar at buong puso nang tinanggap ang pagiging doktor bilang kanyang propesyon. Sinabi ni Sofia kay Jeffrey na kumuha siya ng pregnancy test, ngunit isang linya lamang ang lumabas. Nais niyang magpakasal at magkaroon ng anak. Sinabi ni Jeffrey na akala niya ay buntis na si Sofia, ngunit lumalabas na imahinasyon lamang niya yon. Niyakap ni Maricar ang lahat bago sila magpaalam sa isa't isa. Naisa nang muling yumakap ni Richard, ngunit hindi na siya pinayagan ni Maricar. Pagkatapos nilang maghiwalay, ipinagpatuloy ni Maricar ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Pinili niyang mamuhay ng malaya at masaya. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.